The Boss Husband. Credit to the author. 1561-70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Rated SPJ. Parang naranasan na nito. Medyo natigilan ang mga matatanda. Hindi pa sila naglaro laban kay Justin, ngunit batay sa mga karakter tulad ni Quentin, na kailangan ding gumawa ng maagang hakbang, malamang na totoo ito. Heavenly Lightning Tribulation sa Shang-Ching. Iyan ay hindi ka panipaniwala. Ang pamilya Fritz ay hindi makayanan ang pag-atake ng isang napakalakas na tao, at sila ay ilalagay sa chopping block. Sige, dahil iyon ang kaso, ipunan natin ang mga eksperto at tawagan ang pinakamarami sa kanila hanggat maaari. Kung ang ilan sa kanila ay hindi mahanap, ayos lang. Hindi ko lang alam saan tayo pupunta para hanapin si Justin kung ganoon. Greeted ang matanda sa peak level ng weak waters. Magtiwala ka, matanda. Sinabi ni Mary Chris nang may kumpiyansa, dahil ang pamilya Nigel ay may masamang relasyon kay Justin, nagpadala sila ng mga tao upang magbigay ng impormasyon ni Justin sa aming dalawa. Kasali rin ang pamilya Nigel. Oo, sabi ni Quentin, sa oras na iyon, isang grupo ng mga masters ang ipapadala para sumama sa amin mula sa pamilya Nigel. Sinabi ni Mary Chris na iimbestigahan na ngayon na ang base camp ni Justin ay siyam nasa isang archipelago sa Mediterranean Sea sa Europe, at nandoon ang ilan sa mga miyembro ng kanyang pamilya. Hanggat nakuha ang lugar, si Justin ay makakasuko lamang at umamin ng pagkatalo. Europa. Sumimangot ang isang elder ng Taishang at nagsabi, hindi ba't isang paglabag iyon sa Treaty of Gods, na ginawa ng mga ninuno 20,000 taon na ang nakalilipas. Bagamat ang mga dayuhang Diyos ay palaging may kapayapaan sa amin ng mga Zen Icon cultivator sa nakalipas na 20,000 taon, maraming mga cultivator na umalis ang hindi naligtas. Europa. Sumimangot ang isang elder mula sa Taishang at nagsabi, hindi ba't isang paglabag iyan sa 20,000 taong gulang na Treaty of Gods, ng mga ninuno. Bagamat ang mga dayuhang Diyos ay laging may kapayapaan sa amin ng mga Zen Icon cultivator sa nakalipas na 20,000 taon, maraming mga cultivator na umalis ang hindi naligtas. Lahat, sabi ni Quentin na may nakaka-relax ng ngiti, ang mga Diyos ay hindi kakilakilabot. Sa katunayan, ang kanilang mga batas sa kalawakan ay napakahina na, ayon sa maaasahang impormasyon. Sa simula, mayroong isang Hongming Soul-forming stage messenger na nakasaksi ng labanan sa pagitan ng God of War at Justin gamit ang kanyang sariling mga mata. Si Justin ay tagapagmana ni Pluto, ngunit halos exclusable niyang ginagamit ang kanyang cultivation base upang labanan, na nagpapakita ng pagkakaiba. Si Athena ang kasalukuyang pinakamakapangyarihang pangunahing Diyos, ngunit hindi niya kayang magsalita para sa kanyang sarili, at gaano man siya kalakas, hindi niya kayang harapin ang maraming master mula sa aming dalawang alyansa. Aalisin namin sila ng buo kung maglakas loob silang humadlang. Ang Treaty of Gods ay hindi masisira sa oras na iyon, at kaming mga Zen Icon cultivators ay makakapaglakbay din sa buong mundo. Hindi ba ito maluwalhati para sa Zenica? Sabi nga, hindi tayo natatakot sa mga pangunahing Diyos na iyon, ngunit nag-alinlangan ang isang elder at sinabing, kung sinasalakay natin ang kanyang pamilya, magkakaroon ba ng elder? Dapat mong tandaan na si Justin ang unang pumasok sa aming pamilya Fritz, pumatay ng mga tao at nagnanakaw ng mga gamot. Kailangan mo bang maging tapat at bukas sa kanya? Matuwid, sinabi ni Mary Chris. Nang marinig ito ng mga matatanda, ganoon din ang kanilang naramdaman, kaya hindi na sila tumanggi. Kung tutuusin, ang kaligtasan ng pamilya ang pinakamahalagang konsiderasyon. Sa teritoryo ng Great Desolate Realm, hindi alam ni Justin kung ano ang mangyayari sa labas. Kinailangan ng pagsisikap na magkaroon ng magandang relasyon sa demonyong magsasaka at sa demonyong magsasaka. Hindi mo magawang isipin ng mga tao na hindi ka sinsero at nagmamadaling umalis nang dumating ka. Gabi na pagkatapos kumain at uminom sa palasyo ng demonic cultivator, at kinaladkad siya ni Esther at ng iba pang mga dilag sa palasyo ng devil cultivator. Ang palasyo ng devil cultivator ay talagang mas maganda mula sa loob palabas, at mayroong lahat ng uri ng natural na pabango sa lahat ng dako, kabaligtaran sa madilim at patay na lugar ng demon cultivator.
Si Esther, Wenchang, Queenie, at ang iba pang mga babaeng engkanto ay pawang magaganda, ngunit malinaw kay Justin na naakit sila sa kanya hindi dahil sa gusto nila siya, ngunit dahil pinahahalagahan nila ang kanyang kakayahang lumabas mula sa 10,000 Demon Realm. Kung masyado kang naging kasangkot sa kanila o pumasok sa isang relasyon nang hindi ibinibigay ang lahat, ito ay magiging kontraproduktibo sa oras na iyon, at magiging masama sila sa iyo. Bilang resulta, mukhang malapit sa kanila si Justin, ngunit lihim siyang nag-iingat sa kanyang puso. Nakilala niya ang maraming master ng Devil Cultivator sa palasyo ng Devil Cultivator. Inimbitahan ni Esther si Justin sa isang tahimik na patio pagkatapos na muling tanggapin. Ang matikas at maliwanag na Devil Sect Master na ito ay personal na nagbuhos ng alak para kay Justin, at bawat galaw ay nakakabighani. Young Master Gibson, malamang na mahulaan mo ito, ngunit bilang Devil Sect Master, kailangan ko pa ring itanong kung makakahanap ka ng paraan para iligtas ang ninuno na si Harlot. Sa wakas ay direktang nagtanong si Esther pagkatapos suriin ang ilan sa mga maliliit na Fox Devil Maid. Sect Master Yu, ang iyong mga ninuno ay mabait din sa akin, walang magawang sabi ni Justin. Kung may kakayahan ako, ililigtas ko siya ng walang pag-aalinlangan. Ngunit sa wakas ay nagawa kong sugpuin ang mabangis na espiritu ng kaguluhan. Kung bibigyan ko ito ng isa pang pagkakataon, ang mga kahihinatnan para sa akin o sa buong mundo ng paglilinang ay hindi maiisip. Hindi kailangang magmadali si Young Master Yang sa isang conclusion, ngumiti si Esther ng kaakit-akit, ginalaw ang kanyang katawan, at lumapit kay Justin. Ang babaeng Fox Devil ay malumanay na nagsalita at ang halimuyak na ibinubugan ng kanyang katawan ay lumakas, na nagpapasigla sa adrenaline ni Justin, at may bakas ng init sa kanyang kaibuturan. Young Master Gibson, ano sa palagay mo ang hitsura ng iyong ginang dito? Makapasok ba ako sa iyong paningin? Sect Master Yu, iniisip ko kung tutoksuhin mo ba ako sa iba pang mga dilag dito, pero hindi ko inaasahan. Ikaw mismo ang papasok sa field. Imposible, bagamat gusto ko ang magagandang babae, ito ay medyo nakamamatay. Napalunok si Justin at awkward na ngumiti. Young Master Gibson, masyado kang maraming iniisip, tumawa si Esther, komandat ng kaakit-akit. Sa madaling salita, ang aming Queen Clan ay isang matriarchal society, at ang mga babae ay ipinanganak na may mas makapangyarihang mga talento kaysa sa mga lalaki, kaya halos lahat ng mga elder ng clan ay mga babae. At alam mo ba kung bakit ang aming mga Queen Clan na babae ay palaging ang pinakaaasam na kasosyo sa lahi ng mga lalaki? Dahil sa kagandahan ng hitsura. Komandat si Justin. Umiling si Esther. Isang matibay na taga-suporta. Dahil, ang mga kababaihan ng aming angkan ng Queen ay ipinanganak na may pangangatawan na nagtataguyod ng pagkakasundo sa pagitan ni Yin at Gibson, na nagbubunga ng espiritual na enerhiya ng dalawang seremonya, nakangiting paliwanag ni Esther. Kung mas marangal ang isang babae sa angkan ng Queen, mas masipag at mabilis siya sa kanyang paglilinang, at ang mga lalaking nakikipagtalik sa Yin at Yang ay maaari ding umani ng maraming benepisyo. Ang ibig mo bang sabihin ay dual cultivation? Nagulat si Justin. Pinahihit ni Esther ang isang hibla ng buhok gamit ang kanyang daliri, isinandal ang kanyang ulo sa braso ni Justin, at mahinang sinabi, sa palagay ko, ngunit hindi ito dual cultivation ng mga ordinaryong konsepto. Ang dual cultivation ng mga human cultivator ay gumagamit ng mga pagsasanay upang makamit ang true yuan complementarity. That is a congenital defect. At hindi ang cultivation, na dulot ng ating chital defect. Ang kakaibang pangangatawan ng kababaihan ay ang mas dalisay na espiritual na enerhiya ng dalawang ritual, na walang epekto ito hanggat matagumpay ang pakikipagtalik. Malamang na naiintindihan ni Justin na ang mga kababaihan ng angkan ng Queen ay tila matamis na pastry sa mata ng mga lalaking magsasaka. Muling sinabi ni Esther, Young Master Gibson, hindi kalabisan na sabihin na mayroon kang ganoong kataas na antas ng paglilinang sa murang edad. Sa kabila ng edad ni Esther na higit sa 2,000 taon, hindi pa ako nakakahanap ng makakasama sa paglilinang dahil walang sino man ang maaaring maging apple of my eye.
Sa kabila ng katotohanan na ang mga batang cultivator ay palaging may hitsura sa atin ng mga mahihirap na kultibado, kung ang mga batang cultivator ay palaging may hitsura sa atin, kung ang mga batang cultivator ay palaging may hitsura sa atin. Master Gibson, ang iyong ginang dito ay sabik pa rin na maging iyong kasama. Kung maaari tayong makipag-usap sa isa't isa, magagawa nating linangin sa hinaharap kapag dumating ang pagkakataon, hindi ba't dapat tayong lahat ay makinabang sa isa't isa? Pagkatapos, kapag nakuha ko na ang benepisyo, ililigtas ko si Harlot, iyon ba ang ibig mong sabihin? Ngumisi si Justin. Itinaas ni Esther ang kanyang ulo at tinitigan si Justin gamit ang kanyang mga mata na puno ng tubig, gustuhin man niyang master yang na pumunta o hindi, hindi ito maglalakas loob na pilitin ito ng iyong ginang. Kung magiging manliligaw ka ng iyong ginang, mas handa akong pahalagahan ka. Hindi nakayanan ni Justin ang kanyang mapang-akit na mga mata at gumawa ng malinaw na boses, Sectmaster Yu, kung tama ang narinig ko noong pinag-uusapan mo ang tungkol sa pagtatalik ng Yin at Gibson, dapat mayroong premise ng common heart, at kailangan ito ng pagkakataon, tama ba? Talaga. Ibig sabihin, ang mga lalaki at babae ay dapat magmahalan ng walang gaps, at hindi ito makakamit sa bawat oras, depende ito sa pagkakataon, sabi ni Justin. Tumango si Esther, natural lang iyon, parang epiphany lang. Walang nakakaalam kung kailan ito magiging posible, at hihintayin lang nila na mangyari ito. At ang isang lalaki at isang babae ay tunay na nagmamahalan, isa lamang itong premise. Kung ganoon ka-simple, paano ito magiging sulit? Iyon lang, nakangiting sabi ni Justin, kakakilala ko lang ngayon kay Sectmaster Yu at hindi tayo pamilyar sa isa't isa, lalo pa ang pagmamahalan sa isa't isa. Mayroon na akong higit sa 100 ng mga pinagkakatiwalaan. Masyadong sakam para sa akin na magkaroon din ng Sectmaster Yu, hindi rin ito angkop para sa isang makapangyarihang babaeng queen na tulad mo. Natigilan si Esther at nakasimangot. Hindi niya inaasahan na si Justin ay magkakaroon ng higit sa 100 ng babae. Paanong siya, ang marangal na Devil Sectmaster, ay nagpapahintulot sa kanyang kapareha na magkaroon ng iba pang mga kasamang babae, hindi banggitin ang isang grupo ng mga tao. Naalala ni Justin ang isang kakaibang pangyayari noon, hey, at sinabing, siya nga pala, Sectmaster Yu, ang yin at yang convergence na binanggit mo, at ang dual cultivation. Ano ang partikular na sitwasyon? Mukhang experienced ko na. 1562. Imposible ito, sabi ni Esther na hindi nasisiyahan. Maaari lang mangyari ang pangyayaring iyon sa mga babae ng ating angkan. Kahit na balak mo akong tanggihan, hindi mo na kailangang gumawa ng ganoong dahilan. Maaaring ako ay masyadong pangit at masyadong matanda para sa iyo, ngunit hindi ko kailangan ang iyong awa. Ang kanyang sinabi ay nagpatawa kay Justin. Ang vixen na ito ay maaaring higit sa 2,000 taong gulang, ngunit siya ay nagtantrum pa rin tulad ng isang batang babae. Sinasabi ko ang totoo. Ang isa sa mga pangalan ng aking mga babae ay Joyce. Isang beses nang kami ay nasa kama, isang kapangyarihan ng pagsipsip ang lumitaw sa kanyang katawan. Hindi lamang nito nasisipsip ang ilan sa aking tunay na yuan, ngunit nagdulot din ito ng matinding pag-alo ng purong espiritual na enerhiya na pagkatapos ay naturok sa aming mga katawan. Sa oras na iyon, ang aking paglilinang ay bumuti ng husto. Ang Joyce ay nagmula rin sa yugto ng Soshultian, hindi ka panipaniwala. Hindi ako gumamit ng anumang pamamaraan ng paglilinang, ni hindi niya alam ang anumang bagay na ito ay ganap na isang pagkakataon dahil hindi ito nangyari muli. Napagtanto na tila hindi siya nagsisinungaling, nagmuni-muni si Esther bago nagtanong, masyadong kakaunti ang impormasyon upang tapusin. May nangyari pa ba noong panahong iyon? Naalala ni Justin ang gabing iyon. Nakapalakpak ang kanyang mga kamay, sinabi niya, oh, sa oras na iyon ang mga mata ni Joyce ay biglang naging berde saglit, ngunit bumalik sila sa normal. Berde. Biglang tumayo si Esther, na bigla ang kulay ng kanyang mga katangian. Ano ang mali? Mayroon bang espesyal na kahulugan ang berde? Naguguluhan siya. Sa sandaling iyon, muli siyang nagtanong, Mr. Gibson, sigurado ka bang nakakita ka ng berdeng kulay? Mariin niyang tinanguan ang ulo bilang tugon. I can't be that dumb to not recognize green. At saka, hindi ako colorblind. Huminga ng malalim, nilakad ni Esther ang lugar.
Biglang tumingin siya sa mga mata ni Justin. Noong una, hindi niya alam kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit ang sumunod na eksena ay nakanganga siya sa kanya. Ikaw. Ang mga mata ni Esther ay kumikislap na may berdeng liwanag, katulad ng nangyari kay Joyce noong panahong iyon. Nang mawala ang berdeng kinang, seryoso siyang nagsalita, Mr. Gibson, alam mo ba kung paano natin pinagkaiba ang mga ranggo sa ating angkan? Levels. May rank ka sa clan mo. Tama iyan, sabi ni Esther. Kami ay mga fox na nahahati sa iba't ibang ranggo. Ang pinakamababang ranggo ng mga fox ay mga fire fox. Mayroon silang pulang balahibo at kayumangging mga mata. Karamihan sa mga fire fox ay walang anyo ng tao. Ang limitasyon ng kanilang paglilinang ay karaniwang yugto ng soul forming. Ang mas mataas sa ranggo ay ang mga snow fox. Mayroon silang kulay pilak na kulay abo na balahibo at asul na mga mata. Karamihan sa kanila ay may mga anyo ng tao, ngunit mas marami sa kanila may mga itim na fox na may itim na mga mata. Nakatitig lang si Justin sa kanya. Itinuring niya ang kanyang sarili bilang isang makamundong tao, ngunit hindi niya maisip ang posibilidad na si Joyce ay isang divine fox, isang royalty. Mukhang hindi ito tama. Si Joyce ay halatang tao. Teka, ngayong naiisip ko, parang pinanganak na siya ng alindog ng isang vixen. Simula nung una naming pagkikita, hindi ko maipaliwanag na attracted ako sa kanya. Noong nakaraan, iniisip ko lang na mayroon siyang mga kaakit-akit na katangian, ngunit sa palagay ko ito ay pangunahing sanhi ng kanyang bloodline ng isang banal na fox. Nagpatuloy si Esther, tulad ng nakikita mo, sina Wenchang, Queenie, kasama ako, ay mga banal na fox din. Wala na tayong natitira, kaya bawat isa sa atin ay lubhang mahalaga. Teka, ang ibig mo bang sabihin ay isang divine fox ang babae ko? Hindi makapaniwalang tanong ni Justin. Hindi rin siya sigurado. Kung nangyari nga ang sinabi mo, may ganoong posibilidad. Si MS Joyce ay may kadugo ng ating royalty. Ang mga banal na fox ay halos hindi nakikisali sa mga tao, ngunit hindi imposible. Kapag sila ay may anak, ang linya ng kadugo ay magpapatuloy. Hindi mo ito napagtanto dahil ang kanyang kadugo ay masyadong mahina. Kung siya ay hindi kailanman maglilinang, ang kanyang kadugo ay hindi kailanman magiging aktibo sa isang antas, kapag siya ay nabubuhay. Maraming espiritual na gamot, may pagkakataon na ma-activate ang kanyang bloodline. Pagkatapos ay nag-aalalang nagtanong si Justin, magdudulot ba ito ng pinsala sa kanya? Nagulat si Esther. Nakangiting sabi niya, mabait kang tao. Kahit sa sandaling ito, iniisip mo muna ang kalusugan ng iyong babae. Bihira iyan sa mga magsasaka ng tao. Pinapa-blush mo ako. Awkward niyang hinawakan ang baba. Huwag kang mag-alala, pagpapakalman niya sa kanya. Kung ang kanyang katawan ay naglalaman ng ating bloodline, kapag ito ay naging aktibo, ito ay lalakas hanggang sa ang kanyang bahagi ng tao ay humina at mawala. May nangyari noon na tulad nito. Kapag nangyari iyon, siya ay magtataglay ng talento ng mga banal na fox sa paglilinang. Ito ay dapat na isang maluwalhating kaganapan para sa kanya. Bagamat hindi siya maaaring tumubo ng mga buntot tulad natin, ang kanyang talento ay hindi naiiba sa atin. Nakahinga ng maluwag si Justin. Kasabay nito, natuwa siya para kay Joyce. Sa sandaling iyon, sinabi ni Esther na may tame time na ekspresyon, Mr. Gibson, maaari mo ba akong ihatid upang makilala siya? Ha? Anong gusto mong gawin? Nakakunot ang noo niyang tanong, nag-iingat sa kanya. Nakangiting sagot niya, siguraduhin mo. Hindi ako nagtatanim ng anumang masamang intensyon. Sa aming angkan, hindi ipinagbabawal ang pag-aasawa sa mga tao, at hindi rin namin pinupuksa ang mga hindi dalisay na dugo. Una, gusto ko lang kumpirmahin kung si Joyce nga ay nagtataglay ng aming marangal na kadugo. Pangalawa, kung siya ay isang kaapo-apuhan ng mga tao kahit na hindi siya purong dugo. Orthodox clan kung handa siyang maging bahagi ng aming clan, maaari naming ituro sa kanya ang aming lihim na pamamaraan na magiging mas madali para sa kanya upang linangin hindi lamang ito, ngunit maaari rin siyang gumamit ng maraming makapangyarihang pandaraya. Pinag-isipan ito ni Justin at naisip na hindi siya maglalakas loob na magsinungaling sa kanya.
Dahil hindi niya alam kung paano nililinang ang mga demonyong hayop, makabubuting sumang-ayon sa kanyang kahilingan at hayaan si Joyce na makinabang mula rito. Salamat. Tuwang-tuwa si Esther. Kung magiging maayos ang mga bagay, ang isang miyembro ng aming royalty ay magiging manliligaw ni Justin, at ang aming relasyon sa kanya ay magiging mas malapit. Nagtanong si Justin, kailan mo gustong umalis? Nasa ibang bansa ngayon si Joyce. Okay lang ba na manatili ka sa aming tirahan ng isang araw? Isa akong pinuno ng angkan, kaya hindi maliit na bagay ang pag-alis ko sa Honghuang. Kailangan kong ayusin ang ilang mga bagay at ihatid din ang mabuting balitang ito sa mga matatanda. Bukod dito, kailangan kong pumili ng ilang mga kasama, sagot niya. Natural, wala siyang tutol doon. Kung kaya niyang dalhin ang mga demonyong magsasaka sa ibang bansa, hindi siya nag-aalala kung isa sa alang-alang ang kanyang relasyon sa mga Diyos. Kinabukasan, daan-daang mga magsasaka ang nagtipon sa kalangitan sa timog ng tirahan ng Nigel sa ilusyonaryong dimensyon. Kahit na ang mga may pinakamababang cultivation ay nasa fire stage. Ang mga mula sa angkan ng Law ay sina Quentin, Franco, Chadrick, 8 elder sa entablado ng Roo Water, at Orland, na may kabuuang 10 Roo Water cultivator, 2 Tai Ching Heavenly Lightning Tribulation cultivator. Bagamat hindi lahat sila ay mga elite ng angkan ng Law, sapat na iyon para madamay ang iba pang mga magsasaka na nalagutan ng hininga. Bukod dito, sa pangunguna ni Mary Chris, ipinadala ng angkan ng Fritz sina Mary Chris, Marvin, Morrow, 6 na matatandang Taishang, at 12 ng Fire at Ming Water cultivator. Kahit na sila ay mas mahina kumpara sa mga angkan ng Law, sila ay isang puwersa pa rin na dapat isaalang-alang. Makalipas ang ilang sandali, lumabas ang pang-aapi mula sa 6 na nagsasaka ng Roo Water. Ang mga bagong dating ay sina Alfred, 5 elder ng Taishang, at isang grupo ng mga cultivator ng Ming Water. Haha, patawarin mo ako sa paghihintay sa iyo ng matagal. Naantala kami ng ilang bagay sa clan, paghingi ng tawad ni Alfred. Sumimangot si Quentin. Narinig ko na ang henyo ng angkan ng Nigel, si Rosie, ay umakyat sa yugto ng Tai Ching Heavenly Lightning Tribulation. Hindi ba siya sama-sama sa atin para patayin si Justin? 1563. Pakiusap, unawain mo na hindi ko makukumbansi ang kapatid ko. Matagal na akong nakipagtalo sa kanya bago ako pumunta rito, ngunit siya ay matigas ang ulo mula pagkabata. Wala akong magagawa tungkol dito, paliwanag ni Alfred Nigel, nagkibit-balikat. Ngumisi si Mary Chris. Nag-aalala ka na mawala ang pinakamagaling na magsasaka sa iyong angkan, kaya't sinasadya mo siyang pigilan. Sa halip na magalit, ngumiti si Alfred. Nag-o-overthink ka, Mr. Fritz. Hindi magiging delikado ang sitwasyon dahil napakaraming elite ang natipon natin. Ang mga Diyosman o Justin, hindi sila katapat natin. Isa itong massacre para itaguyod natin ang hustisya. Sigurado akong nais na iyon ang kaso. Ngumuso si Mary Chris. Kailangan pa nating umalis, at nagdududa ka na. Hindi magandang kulay iyon para sa iyo, sabi ni Alfred. Napakunot noo si Mary Chris at tumalikod, wala na siyang balak pasayahin pa siya. Si Franco, na tahimik sa buong oras, ay sumigaw, dahil nandito ka, manguna ka. Hindi nang ahas na maliitin siya dahil sa kanyang hindi maarok na pagtatanim, pumayag si Alfred at iwinagayway ang kanyang kamay pasulong bago sila humantong sa direksyong timog kanluran. Umaga noon sa Forgotten Realms kung saan nawala ang hamog at ang araw ay nagdala ng init sa lugar. Gayunpaman, patuloy na bumaba ang temperatura na hindi katulad ng karaniwang panahon sa dagat Mediteraneo noong Mayo. Sa residential area na matatagpuan sa gitna ay isang medyo malawak na bahay na bato. Inayos ito ni Ron para kina Yuna at Mina, at ngayon ay sumama na sa kanila si Lucy. Sa sandaling iyon, si Leia, nakasuot ng pink na cardigan, ay nakaupo sa mahabang hapagkainan. Nakasandal ang kanyang mga braso sa mesa, tinitigan niya ang napakasarap na spread na may kumikinang na mga mata. Tingnan mo ang aming munting mata ko. Tumutulo ang laway mo sa sahig. Lumabas si Yuna mula sa kusina na may dalang malaking plato ng inihaw na binti ng tupa. Pagkalapag ng plato, kumuha siya ng napkin at pinunasan ang labi ng batang babae. Ngumisi, bumulong si Leia. Lola Wang, bakit hindi pa bumabalik si Mommy at ang iba pa?
Nagugutom na ako. Babalik sila sa lalong madaling panahon. Maghintay ng matyaga, sabi ni Yuna, nakangiti. Tahimik at tahimik ang buhay sa isla. Bihira ang mga kaguluhan doon. Ang mga taga-isla ay mga taong nagnanais na baguhin ang kanilang buhay sa isang simple. Sina Yuna, Mina, at Lucy ay nakasanayan ng manirahan sa isla dahil lahat ng gusto nila ay naroon. Bukod pa rito, maaari silang kumain at makipag-chat sa kanilang mga kapitbahay, mga taong naninirahan sa isla ng hiwalay, kaya nagsaya sila. Kamakailan, kumakain si Leia sa lugar ni Yuna at Lucy mula nang dalhin siya ni Jinsel minsan. Gayunpaman, ito ay hindi dahil ang pagkain ay partikular na masarap, ngunit dahil ang kastilyo ay bahagyang malawak at walang laman para sa isang bata. Kahit na mayroong isang dosenang babae at isang malaking grupo ng mga kasambahay sa kastilyo, ang lugar ay naramdaman pa rin na mapanglo na wala si Justin sa paligid. Ang bahay na bato ay perpekto upang hayaan ang lahat na magtipon at magkaroon ng maayos na pagkain ng sama-sama. Sa katunayan, ang mga kababaihan ay mga magsasaka na hindi na tinitingnan ang pagkain bilang isang pangangailangan, ngunit dahil mahirap baguhin ang kanilang mga gawi sa lalong madaling panahon, sila ay nagtitipon pa rin kasama ang natitira para sa pagkain. Bukod dito, kailangan ng lahat ng tao sa isla na kumain ng 3 beses sa isang araw. Nang magsalita si Yuna, may pumasok sa bahay. Mr. Ron, nandito ka rin, masayang bati niya nang makita ang matanda. Sa kabilang banda, hindi mapasaya ni Ron. Pilit na ngumiti at tumango, sumagot siya, I'm a fan of your cooking. Would that make me like a shameless person? Hindi. Pamilya ka, Mr. Ron. Pagkatapos ay nagtanong si Yuna, ano ang mali? Nadidismaya ka pa rin ba sa mga bulaklak? Hinaplos ni Ron ang buhok ni Leia bago humanap ng upuan. Tapos, bumantong hininga siya. Nasira na lahat. Pababa ng pababa ang temperatura. Hindi lang namumulaklak ang mga bulaklak ko, marami na rin ang nalante dahil sa lamig. Masyadong malamig ang panahon sa gabi. Hindi ito tag-araw kundi taglagas. Kung magpapatuloy ito, marami sa mga puno ang maaapektuhan dahil lahat sila ay mga tropikal na halaman. Kung masyadong mababa ang panahon, hindi sila makakaligtas. Oo, iniisip ko kung paano nangyari ito. Lumabas si Lucy mula sa kusina sa sandaling iyon, may hawak na tray ng bagong lutong tinapay. Maraming tao ang naghuhula kung talagang darating ang katapusan ng mundo. Lahat sila ay nag-aalala. Wala tayong magagawa tungkol dito. Hindi ba sinabi nila na sinasaliksik ni MSJ ng hindi pangkaraniwang bagay na ito? Kailangan nating maghintay ng sagot mula sa mga siyentipiko, hinaing ni Yuna. Binuksan ang pinto sa bahay na bato, at pumasok ang ilang babae. Pumasok si Marian kasama si Karina, na marahil ay nagkwento ng kakaibang biro na naging dahilan upang tumingin ang una sa kanya nang nagbitiw. Pumasok din si Natalia, Karen, at ang iba pa habang nakangiti. Nang makita ang mga nasa loob ng bahay, binati nila ito. Oras na para kumain. Tumalon si Leia sa upuan. Binuhat siya ni Marian at kinurot ng mahina ang pisngi. Nagkukunwaring galit, she chided, I told you many times. Ikaw ang pinakabata dito, kaya bawal kang umupo sa main seat kahit wala si daddy sa bahay. Huwag kang masungit. Pagkasabi nito, inilapag niya si Leia sa isang mataas na upuan, na ikinagalit ng batang babae. Hindi niya naisip na siya ang pinakabata. Kahit na mas matangkad lang siya sa mesa, nakakaakyat pa rin siya sa mesa para kumain. Sa oras na iyon, si Jane at ang kanyang estudyante, si Grace, ay pumasok sa bahay. Pareho pa rin silang nakasuot ng lab coat kaya hinubad nila ito at isinabit sa dingding bago umupo sa mesa. Kahit na ito ay isang mahabang hapagkainan, ang lahat ng mga upuan ay halos maupo na. Habang ang ilan ay naghahain sa kanilang sarili ng ilang nilagang, ang ilan ay kumuha ng tinapay. Siyempre, kinuha ni Leia ang kanyang sarili ng isang binti ng tupa at sinimulang kainin ito. Ate Jane, kumusta ang research? Bakit patuloy na bumababa ang temperatura? Curious na tanong ni Sheila. Isang bakas ng pagkabalisa ang sumilay sa mga mata ni Jane bago siya ngumiti at sinabing, nahanap ko lang ang maliwanag na dahilan, ngunit hindi ko pa natutuklasan ang aktwal na dahilan. Oh! Ano ang maliwanag na dahilan?
Mukhang nag-aalala ka, tanong ni Melinda habang nilalapag niya ang kanyang pilak na kutsara. Malubhang pagkawala ng solar energy. Bago pa makasagot si Jane, sumigaw na ng tame time ang assistant niyang si Grace. Bahagyang hinampis ni Jane ang likod ng kanyang ulo at pinarusahan, sinabi ko bang sumagot ka? Pipe down. Parang si Marian ang nagtuturo kay Leia. Tuwang-tuwang nilabas ni Grace ang kanyang dila at ibinaba ang kanyang ulo para inumin ang nilaga. Ang kanyang reaksyon ay ang iba pang mga kababaihan na humahajijek sa amusement dahil akala nila siya ay tila isang maliit na batang babae. Umiling-iling ang kanyang ulo sa isang pagbibitiw na paraan, pagkatapos ay sinabi ni Jane sa iba, tulad ng sinabi niya, ang enerhiya na pinalabas ng araw sa Earth ay patuloy na humihina. Paano ito posible? Kahit na hindi pa ako natuto ng astronomy, nagbasa ako ng ilang artikulo at alam kung bilang isang bituin, ang araw ay bata pa. Bakit humihina ang enerhiya nito? Naguguluhan na tanong ni Talia. Ito ay may kaugnayan sa aking susunod na pagtuklas. Naguguluhan akong malaman na ang data mula sa satellite ay nagpapakita na ang solar energy ay lumiliit pagkatapos pumasok sa atmosfera ng Earth. Sa madaling salita, ang problema ay nasa isang lugar sa ating planeta. Ngunit wala pa akong ideya sa ngayon. Ang buong pangyayaring ito ay hindi kapanipaniwala. Nang makita nila ang pagkunot ng noo ni Jane, napakunot naman ang noo nila dahil mas clueless sila sa kanya. Pagkatapos ay idinagdag ni Jane, sa bilis na ito, ang Southern Hemisphere ay sasailalim sa pinakamalamig na taglamig sa isang buwan. At pagdating ng Oktubre, ang Northern Hemisphere ay haharap sa mas mababang temperatura. Ang higit na inaalala ko maliban sa mga taong nagyayelong kamatayan, ay ang kaligtasan ng mga hayop at halaman. Ang malawakang pagkalipol ay magaganap na dahil dito ay nakakaapekto sa ecosystem ng Earth. Ganoon ba kaseryoso? Baka mas maayos na ito. Natatakot na tanong ni Yuna. Isang mapait na ngiti ang pinakawala ni Jane. Walang siguro, sa agham. Lahat ng nangyayari ay may dahilan. Hanggang sa mahanap natin ang ugat, walang magagawa para baguhin ang kasalukuyang sitwasyon. Na nag-aalala sa iba. Dahil kahit na ang karaniwang kumpiyansa na si Jane ay nakaramdam ng kawalan ng kakayahan, nasasabi nila ang bigat ng sitwasyon. Si Leia lang ang nag-e-enjoy sa pagkain niya. Matapos kainin ang isang binti ng tupa, inabot niya ang isang malaking piraso ng steak. Biglang tumayo sina Jane, Roslyn, at Karen at nagmamadaling lumabas ng bahay, na ikinagulat ng iba. Papalapit na ang mga magsasaka. Marami sila. Si Sheila at Karina, masyadong, ay tumayo sa gulat, ang kanilang mga ekspresyon ay seryoso. 1564. Napakaraming tao ang naririto. Nang makitang tahasan nilang nilalabag ang Treaty of Gods, hindi sila maaaring dumating na may mabuting kalooban. Nakita ni Joyce na nagbabanta rin ang sitwasyon. Tumayo siya, sinabi niya kay Marian, Sister Marian, nasa Honghuang realm pa ba si Hobby? Kalmadong kinuha ni Marian ang napkin para panasan ang gilid ng kanyang labi. Napakaganda ng kanyang galaw na ikinagalit ng iba. Tumanggo siya, sumagot siya, oo. Alam niyo rin. Si Hanya ang nagpadala sa amin ng mensahe. Napakalakas ng kanilang tunay na yuan oppression. Dapat nating kontaken si Hobby ngayon, nag-aalalang wika ni Joyce. Walang silbi, malungkot na tugon ni Jinsel. Hindi makontak si Hobby. Sinubukan kong tawagan siya para tanungin kung kailan siya babalik pero hindi ako makalusot. Baka iba ang Honghuang realm sa illusionary dimension, kaya wala silang reception doon. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Bulalas ni Joyce. Bakit kailangan niyang pumunta sa lugar na iyon sa ganoong punto? Ngumiti ng pilit si Jinsel. Sister Joyce, walang kwenta ang pagiging balisa. Sa palagay ko ay hindi nakita ni Hobby ang pagdating nito. Sinong makakaalam na may mga magsasaka na pupunta rito? Umiling si Joyce. Wala akong pakialam. Kailangan kong lumabas kasama si Sister Roslyn at ang iba pa. Ingatan ninyo ang inyong mga sarili. O tama, kontaken si Lucille. Baka makatulong siya. Pagkasabi noon, nagmamadali siyang lumabas kasama sina Sheila at Karina. Isang malamig na ihip ng hangin ang umihip ng malakas sa kalangitan.
Bilang kasalukuyang patriarch ng mga angkan, sina Quentin, Marie Chris, at Alfred ay nakatayo sa harapan kahit na ang kanilang mga antas ng cultivation ay hindi ang pinakamataas. Oh, hindi ko inaasahan na makakakita ako ng mga cultivator ng soul forming stage sa isla, sabi ni Marie Chris, pinaikit ang kanyang mga mata. Dapat silang mga tao ni Justin, ngunit wala si Justin. Kung hindi, matagal na niyang na-detect ang presensya natin. Hindi mahalaga. Patayin ang mga kasama niya, at magpapakita siya. Malamig na kumikinang ang mga mata ni Quentin. Nang maramdaman ang nakakatakot na aura na lumabas mula sa kanya, ang mga magsasaka sa likuran ay kinilig. Ang kahihiyan na matalo ang buong angkan ni Justin ay nagpabigat sa dibdib ni Quentin. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang mapagmataas na tao. Sa makatuwid, mas gusto niyang pabagsakin si Justin kaysa sino man. Natural, ang mga kakampi niya rin ang magiging target niya. Kung ganoon nga ang kaso, bakit hindi tayo magtulungan at paksain ang buong lugar? Sayang ang oras na tapakan ang mga langgam isa-isa, mungkahi ni Alfred. Magandang ideya iyon, pagsang-ayon ni Marie Chris na may ngiti. Sa daan-daang mga magsasaka, 12-dosenang mga ito ay nasa yugto ng raw water. Kaya naman, hindi magtatagal para maging alikabok ang buong isla. Sa sandaling iyon, umakyat sa langit sina Roslyn, Karen, at ang iba pa. Shock-painted ang kanilang features nang makita nila ang isang malaking grupo ng mga cultivator. Hindi kailanman sa kanilang pinakamabangis na panaginip ay naisip nila na ang kanilang unang pagkikita sa kanilang mga kalaban sa ilusyonaryong dimensyon ay magiging ganoon kahanga. Bagamat mabilis na umunlad ang mga babae sa kanilang paglilinang, hindi nila kayang talunin ang sinuman sa mga magsasaka. Sino ka marami? Sa kabila ng delikadong sitwasyon, nanatiling kalmado si Roslyn. Kahit na wala si Justin sa paligid, maaari pa rin silang umasa sa mga Diyos, kaya ang pagbili ng kanilang sarili ng ilang oras ay isang magandang hakbang. Mga titig na puno ng paghamak, si Quentin, at ang iba pa ay tumingin sa mga babaeng nasa ilalim nila. Ang kanilang soul forming stage cultivation ay hindi malapit sa isang banta. Ikaw ay dapat si Justin, ang harem ng Moldite na magnanakaw na iyon. Dumating ka sa tamang oras. Tamang-tama, babawiin ko ang iyong mga buto at puputulin kita para masugpo ang aking puot. Ngumisi si Quentin at itinaas ang kanyang braso. Agad na lumitaw ang isang kidlat ng madilim na pulang kidlat. Rose, tumakbo ka. Sa sandaling naramdaman ni Karen ang mapangwasak na kapangyarihang taglay ng kidlat, alam niyang hindi ito isang pag-atake na kanilang kakayanin. Ang tanging pagpipilian nila sa sitwasyong ito ay tumakas. Gayunpaman, hindi inakala ni Roslyn na makakatakas siya. Si Quentin ay walang intensyon na makipag-usap sa kanila, darating pagkatapos ng kanilang buhay sa sandaling siya ay nagpakita. Ang kidlat ay binubuo ng isang onsa ng kapangyarihan ni Tao na napakabilis nitong gumalaw kaya hindi siya nakaiwas. Boom! Tulad ng isang palaso, ang bolt ng madilim na pulang kidlat ay bumaril pasulong sa isang nakakatakot na tilapon na nakatutok mismo sa mga mata ni Roslyn. Sa paglaki ng kanyang mga mata, si Roslyn ay nakaugat sa lugar ng napakalaking truyuan na pang-aapi. Pula ang tanging kulay na nakikita niya, at parang nakikita niya ang kanyang pagkamatay mula sa pagkakawatak-watek ng kanyang bungo. Swoosh! Sa pagkakataong iyon, isang gintong pulang nagninangas na palaso ang lumipad patungo sa kanya at bumagsak sa kidlat. Ang naganap ay isang nakakabasag na pagsabog. Lumipad ang nakakabulag na mga spark, na nagpapadala ng isang mataas na temperatura na shockwave. Pinakamahalaga, nailigtas nito ang buhay ni Roslyn sa oras. Sino nandyan? Si Quentin at ang iba pang mga cultivator ay nakatingin sa malayo. Sa isang kisap mata, dalawang portal ang lumitaw sa gitna ng hangin, at dalawang figure ang lumabas sa kanila. Ang lalaki ay nakasuot ng malinis na suit, na may pulang guhit na kurbata at itim na leather na sapatos. Silver ang buhok ng babae, nakasuot ng sapphire blue na damit. Isang mapang-akit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa malayo, para siyang prinsesa ng isang fairy tale. Iyon ay si Apollo, ang Diyos ng araw, at si Artemis, ang Diyosa ng buwan. Bilang kahalili, sila ay kilala bilang Stern at Alice, ayon sa pagkakabanggit. Sa kamay ni Apollo ay isang puti at gintong nagninangas na longbow, Helios.
Ang busog mismo ay mas matangkad kaysa sa kanya, at ang nangingibabaw na aura na lumabas mula rito ay nagpapataas ng temperatura sa paligid. Kahit na mula sa pagtingin lamang sa kanila mula sa malayo, ang mga magsasaka ay nakadama ng pagkabalisa. Sa segundong iyon ang ibinaril ni Apollo ang nagliliyab na palaso mula sa hindi malamang distansya. Pagkatapos batasin ng hangin, hinaranggan nito ang pag-atake ni Quentin. Napabuntong hininga sina Karen at Roslyn, nakahinga sa pandaraya sa kamatayan. Salamat, sinabi ni Roslyn ang kanyang pasasalamat kay Apollo. Hinawakan niya ang kanyang palawit, walang pakialam siyang sumagot, hindi na kailangan ang mga formalidad. Pamilya kayo ni Hades, at mga kaaway natin sila, kaya ginawa ko lang ang dapat kong gawin. Gayunpaman, mas mababa kayong mga babae sa kanila. Pinakamabuting manatili kayo sa isla. Ang mga Zenaicon cultivator ay tahasang iniwan ito sa Diyos. Tumango naman si Roslyn at ang iba pa. Dahil alam nilang magiging pabigat sila sa mag-asawa, agad silang bumalik sa isla. Kung hindi ako nagkakamali, dapat kayong dalawa ang Diyos ng araw at ang Diyosa ng buwan. Nakilala sila ni Alfred sa unang tingin, salamat sa Nigel Clanwide Information Network. Humajejek si Artemis. Nakakagulat. 20,000 taon na ang lumipas, at napakaraming magsasaka ang nagkaroon ng lakas ng loob na umalis sa Zeneca. May nakakilala pa sa atin. Ha! Mapagpanggap at mayabang na mga Diyos. Napangisi si Mary Chris. Dumating kayong dalawa sa tamang panahon. Nandito kami para lipulin ang pamilya ni Justin. Kung maglakas loob kayong makialam, kailangan na lang namin kayong tapusin ng magkasama. Aalisin ko ang tinatawag na Treaty of Gods at sipain kayo, mga Moldite na Diyos, palabas ng mundong ito. Pagkasabi noon ay ikinumpas niya ang kanyang braso pababa. Yung mula sa angkan ng Fritz, sundin mo ang utos ko, sundan mo ako at patayin silang dalawa. Dahil si Mary Chris ay isang bagong hinirang na patriarch, sabik siyang magpakita ng sarili upang kilalanin ng kanyang mga miyembro ng clan ang kanyang katayuan. Medyo alam niya ang mga kakayahan ng mga Diyos at alam niyang ang truyuan nila ang kryptonite sa batas ng kalawakan. Ang katotohanan iyon ay nagpasigla sa kanyang tapang at kumpiyansa, at sa gayon ay nakatitiyak siyang mananalo sa labanan. Alam ng mga magsasaka ng angkan ng Fritz, kasama ang mga matatanda ng Taishan na hindi sila maaaring umatras kapag ang kanilang patriarka ang nanguna. Lumilipad sa likuran niya, pinalibutan nila sina Apollo at Artemis. Hawak ni Mary Chris ang isang upper rank na espada. Habang umaagos ang truyuan mula dito, kumikinang ito sa berde. Lumilipad patungo sa Apollo, sumigaw siya, Aoki Schwanksen Sutralantang Wood Envelopment. Sa paggamit ng kanyang cultivation sa raw water stage, pinakawalan niya ang nakakabinging berdeng mga sinag ng liwanag na nakapalibot kay Apollo na parang mga baging. Sa sumunod na segundo, nakipagkontrata sila para hulihin siya at pagkatapos ay paghiwalayin siya. Isang nakakatuwang ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Apollo, ngunit hindi siya umiwas. Isang naglalagablab na bola ng apoy ang biglang lumitaw sa paligid niya. Ha! Si Mary Chris, na bumubulusok pababa gamit ang kanyang espada, ay tumili at biglang umikot sa hangin. Buti na lang at nakailag siya sa bola ng apoy ng isang buhok. Ang temperatura ng apoy ay napakataas na naramdaman niya ang kanyang truyuan barrier na sumenga bago pa man siya makalapit dito. Kung tungkol sa mga sinag ng liwanag, sila ay nabasag at naglaho sa kawalan. Ngumuso, mapanuksong tiningnan ni Apollo ang maputlang mukha na si Mary Chris. Mas mahina kayo kaysa sa inyong mga ninuno. 1565. Bagamat namumula sa galit si Mary Chris, hindi siya nang ahas na hampasin ng walang ingat. Dahil sa kakulangan ng karanasan sa pakikipaglaban sa mga Diyos, hindi niya alam kung may mga espesyal na katangian ang mga batas sa kalawakan ni Apollo. Kahit na ang mga ito ay parang apoy, nagmula sila sa mga batas sa kalawakan, ang Heavenly Sunfire, na naglalaman ng kapangyarihan ng magkatulad na mga espasyo. Hanggat ang density ng mga espasyo ay umabot sa isang tiyak na punto, hindi ito matatakot sa truyuan. Huwag kang kasuklam-suklam. Iyon ay ang iyong stroke ng swerte. Umungol si Mary Chris. Lahat, umatake sa tabi ko. Tikman ang aking umuungal na alon ng malapad na kagubatan. Sa kanyang sigaw, ang 12-12 ng mga cultivator ng Fritz clan ay sumugod.
Ang ilan ay nagpaputok ng kanilang mga espada pasulong habang ang ilan ay naghagis ng makulay na True Yuan spells kay Apollo. Inilabas ni Mary Chris ang mga layer ng True Yuan na Dom Alloy at lumakas. Totoo sa pangalan nito, sila ay nabuo sa isang rumaragasang berdeng alon sa kalangitan. Para sa iba pang dalawang matanda sa Taishan, itinulak nila ang kanilang mga braso pasulong, at isa-isa, dalawang higanteng bakas ng palad ang lumabas na parang mga hayop na nauubusan ng mga kulungan. Gaano kamangmang? Napabuntong hininga si Apollo nang sumabog ang Heavenly Sunfire na bumabalot sa kanyang katawan. Sa isang segundo, siya ay naging isang nagninangas na gininto ang araw na nagpapaliwanag sa buong mundo. Maging ang mga magsasaka na ilang daang kilometro ang layo ay napaatras ng ilang hakbang. Ang mga espada na umabot sa perimeter ng Apollo ay nalaglag ang True Yuan at natunaw sa bakal. Paano ito posible? Bulalas ng mga magsasaka dahil ang kapangyarihang ipinakita ni Apollo ay higit pa sa kanilang pagkaunawa sa mga Diyos. Ang Heavenly Fire na kanyang inilabas ay maaaring hindi kasing lakas ng Samadhi True Fire, ngunit ang temperatura ay maihahambing. Mas mataas pa ito kaysa sa Samadhi True Fire. Ang mga spells na ginawa ng mga cultivator, kasama ang dalawang Taishan Elder, ay walang epekto kay Apollo. Pinabagal sila ng space barrier, at sinira sila ng Heavenly Sunfire bago nila siya maabot. Kahit ang True Yuan ni Mary Chris ay walang epekto. Kasabay nito, hindi tumigil si Apollo sa depensa. Ang araw sa Helios ay nakatutok mismo kay Mary Chris, ngunit hindi ito isang ordinaryong. Sa halip, ito ay isa na sinasadya ng gintong pulang apoy. Sa matikas na paggalaw, hinailan ni Apollo ang PC pabalik at naghintay hanggang ang apoy na palaso ay lumaki sa kapal ng braso ng isang lalaki bago niya ito binitawan bigla. Swoosh! Sa oras na ang tunog ay naanod sa kanilang mga tainga, ang pulang ilaw ay nakabuo ng isang maliwanag na tilapon sa kalangitan. Bagamat tila walang kahirap-hirap ang galaw ni Apollo, ang palaso ay may dalang puwersa na tila makabasag ng kalangitan at masunog ang mga espasyo. Ang temperaturang nilalaman nito ay nabuo mula sa alitan sa pagitan ng magkatulad na mga puwang at nagtataglay ng kapangyarihang mapunit ang mga puwang. Ang tanging nakita ni Mary Chris ay ang gininto ang pulang liwanag, at wala siyang ideya kung ano ang sumunod na nangyari. Gulat na tinitigan siya ng iba pang mga tao. Sir! Tatay! Sinigawan siya ng ilang elite ng Fritz Clan at Morrow. Si Morrow ay tila emosyonal, ang kanyang mga mata ay namumula at puno ng luha. Noon lang napagtanto ni Mary Chris ang isang bagay. Pagbaba ng kanyang ulo, nakita niyang sunog ang gitnang bahagi ng kanyang katawan, at may butas pa sa kanyang tiyan. Kung hindi dahil sa kanyang True Yuan barrier, naging abo na sana siya. Hindi. Hindi makapaniwalang bulalas niya. Ako ay patay na. Hindi lahat ng cultivator ay may hindi magagapi na pangangatawan tulad ni Justin. Dahil ang kanyang True Yuan barrier ay nawasak at ang kanyang katawan ay nasunog at nabutas, ang kamatayan ay hindi maiiwasan. Kailanman sa kanyang pinakamaligaw na panaginip ay hindi niya inaasahan na magiging walang pagtatanggol sa harap ni Apollo. Pagkatapos ng lahat, siya ay nasa yugto ng Roo Water at naging patriarch ng Fritz Clan. Sa panunood ng pagbagsak ni Mary Chris mula sa langit, marami sa mga magsasaka ang nakaramdam ng lamig sa kanilang mga gulugod. Nagdududa sila na maaaring magkaroon ng pagkakataon si Quentin laban sa pag-ataking iyon sa kabila ng pagiging nasa yugto ng Tai Ching Heavenly Lightning. Gaya ng inaasahan, malungkot ang mga ekspresyon ni na Franco at Quentin nang mapagtanto nilang tila malungkot ang sitwasyon. Gayunpaman, walang pakialam si Apollo sa kanilang pagkamangha, at hindi rin siya nagplanong bigyan sila ng panahon para mag-isip. Pagtaas ni Helios, tinutukan niya ang langit. Sabay ungol niya ng mga kakaibang salita. Ito ang aktwal na wika ng mga Diyos. Sunog, Helios. Ang galit ng Diyos ng araw. Ulan ng apoy at bituin. Isang apoy na araw na mas mahaba kaysa dati ay ibinaril patungo sa langit. Habang ang mga magsasaka ay matamang nakatitig dito sa pagkalito, si Quentin ay sumigaw, ilagay ang iyong harang ngayon. Dodge. Tumakbo ngayon. Ilang segundo lang pagkatapos niyang sumigaw, ang langit ay pininturahan ng pulang dugo.
Kasabay nito, hindi mabilang na mga araw ng apoy ang tumagos sa mga ulap na bumaril patungo sa mga magsasaka. Kahit na mukhang meteor shower, ang bawat meteor ay talagang isang nakamamatay na heavenly sunfire. Ang mga magsasaka sa itaas ng yugto ng Roe Water ay nagawang itaboy ang mga araw, ngunit ang mga nasa ibaba ng yugto ng Ming Water ay hindi gaanong pinalad. Isang sunod-sunod na kalabog ang tumunog habang ang araw ay pumutok sa makulay na True Yuan barrier ng mga magsasaka. Ang ilan sa mga nasa Ye Fire at Koi Water stage ay hindi nakayanan ng mga araw. Matapos masira ang kanilang mga hadlang, ang kanilang mga katawan ay sinunog hanggang sa abo. Sa sandaling iyon, nahulog sila sa kanilang pagkamatay. 30 kakaibang cultivator lamang ang natitira sa isang kisap mata, at lahat sila ay nasa itaas ng yugto ng Ming Water. Karamihan sa kanila ay nasaktan. Malinaw na kontrolado ni Apollo ang saklaw ng mga araw dahil wala sa kanila ang damapo sa lupa at naabsorb sa isa pang paralel na espasyo sa kalagitnaan ng paglipad. Hoy, mahal kong kapatid, sumobra ka na. Hindi pa ako makakapag-atake, at marami ka nang napatay. Si Artemis ay nakatingin sa gilid. Nang makita niya ang malaking pagbaba ng bilang ng mga tao, napahadjejek siya. Sila lamang ang mga vermin na karapat-dapat na mamatay dahil sa pagkakaroon ng katapangan na pumasok sa ating teritoryo. Lumingon si Apollo sa mga natitirang magsasaka at tumawa. Sige. Ngayong naalagaan ko na sila, sana hindi mo kami pababayaan. Ang ilan sa mga nabubuhay na magsasaka ay nanlumo. Noong una, natuwa si Mary Chris na masaksihan ang pagkamatay ni Mary Chris, sa pag-aakalang maaari niyang bawiin ang posisyon bilang patriarch. Gayunpaman, sa ngayon, mas nag-aalala siya sa kanyang kaligtasan. Para naman kay Alfred, pinaikit niya ang kanyang mga mata, iniisip kung dapat ba siyang maghanap ng pagkakataong umatras. Itinuring niya na ang mga elder ng Taishan ng Fritz clan ay maaaring makipaglaban upang ang mga elder ng kanyang clan ay hindi mawala ng buhay. Ang kapangyarihan ni Apollo ay kakilakilabot na mapanira. Isa lamang sa yugto ng Tai Ching Heavenly Lightning ang maaaring pumatay kay Mary Chris sa isang galaw. Bilang taong may pinakamataas na antas ng paglilinang sa mga magsasaka, si Franco ay lumabas, na may hawak na asul na espada sa kanyang kamay. Isa itong mas mataas na ranggo na artifact. Napakatanging. Ang ginawa mo lang ay pumatay ng isang grupo ng mga walang kabuluhan. Gusto kong makita kung ano ang gagawin mo laban sa akin. Kasabay nito, lumipad ang espada mula sa kanyang kamay, na naglalabas ng tunog ng mga alon habang ito ay gumagalaw. Narito na. Ang Blue Sea Sword ng dating patriarch. Ang galaw na iyon ay ang tunog ng mga alon. Bulalas ng isang tao sa angkan ng Lo, halatang tiwala sa kakayahan ni Franco dahil siya ay isang bihirang kababalaghan. Sa sandaling iyon, ang mga after images ng asul na espada ay nabuo sa kalangitan na parang tsunami. Mabilis silang kumilos at naglabas ng nakakabinging soundwave na naging dahilan upang mahirap matukoy kung alin ang aktwal na espada. Dala ang asul na aura ng espada, ang mga after image ay nagtungo sa magkapatid. Ang tunay na yuan na nilalaman nito ay ibang-iba sa kay Mary Chris. Kahit na ang coverage ay tila imposibleng maiwasan. Kawili-wili. Kumaway ng braso si Apollo, at ang Heavenly Sunfire ay tumama sa parang tsunami na sword aura. Ang Golden Red Heavenly Fire ay bumangga sa asul na sword aura. Nakapagtataka, ang kapangyarihang taglay nila ay tila pare-pareho, na naglalabas ng mga tunog na nakakadurog sa tenga habang paulit-ulit silang nagkakabanggaan. 1566. Ang mataas na temperatura at matalim na aura ng espada ay nagkaroon ng mga puwang sa lugar na iyon na napunit at patuloy na nagkukumpuni na parabang ang mga bombang nuclear ay nagninangas. Ang pang-aapi na tumaga sa kanila ay naging dahilan ng pag-atres ng maraming magsasaka. Ang pagkakaiba sa pagitan ng 9 Heavenly Lightning at 6 Frostwater Tribulation ang naging dahilan upang maging mas malaki ang ipinakitang True Yuan. Nadama pa ng mga magsasaka na ang kanilang presensya ay kalabisan. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang paglilinang ay hindi magiging banta sa kanila, at ang mag-amang Lo lamang ang magkakaroon ng pagkakataon. Hindi na naghintay si Franco matapos makitang nabigo ang kanyang welga. Sa halip, sinenyasan niya ang kanyang kamay, at sumunod ang Blue Sea Sword.
Habang umiikot ito sa hangin, nagbuga ito ng mga alon ng aura ng espada na lumusob kay Apollo na parang buhawi. Ang Heavenly Sunfire ay hindi bumangga kay Franco, ngunit ang takot ng mga magsasaka ay umiwas sa daan. Karwahe ng araw, kabayo ng araw. Nagpatawag si Apollo ng isa pang fire arrow kay Helios at pinaputok ito sa asul na buhawi. Boom! Ang palaso ay nag-transform sa isang kabayo, humihingal habang ito ay sumusugod sa gitna ng buhawi. Ang apoy sa mga hooves nito ay nagpasiklab sa mga pira-piraso ng espasyo. Ang pira-pirasong enerhiya sa espasyo ay nakipag-ugnay sa aura ng espada, na nagdulot ng malalaking pagsabog sa loob ng buhawi. Gayunpaman, sila ay nasa isang pagkapatas. Sa sandaling iyon, napagtanto ng mga magsasaka na ang kakayahan ni Apollo ay dapat nakapantay ni Franco. Dahil si Franco ay nasa tuktok ng yugto ng Tai Ching Heavenly Lightning, hindi katakataka na napakadaling patayin ni Apollo si Maricris. Gayunpaman, lingid sa kanilang kaalaman, ang kakayahan ng mga Diyos ay hindi pa ganap na nakabawi. Kapag naibalik na ang puso ni Gaia, babalik ang kanilang kapangyarihan sa antas na kinatatakutan ng lahat ng cultivator. Nang makitang hindi matatalo ni Apollo si Franco sa lalong madaling panahon, nawala ang mood ni Artemis na manood. Kuya, ipauubaya ko na siya sa iyo at haharapin ko ang iba pa. Dahil doon, pinalibutan siya ng mga layer ng hamog na nagyelo. Ang mga asul na kislap ay kumikinang sa kanyang kamay na parang mga snowflake at kristal nang biglang lumitaw sa kanyang kamay ang isang ice blue longbow. Ang isang pares ng matikas at mahiwagang pakpak ay kumalat mula sa mga gilid. Ang kanyang pilak na buhok, asul na damit, porselana na balat, longbow, napakagandang kagandahan, at marangal na tindig ay nagpabilis ng tibok ng puso ng mga magsasaka. Paikot-ikot, itinutok ni Artemis si Celine sa mga magsasaka na nanunood ng labanan mula sa malayo. Celine, Moonhyo Arrow. Katulad ni Helios, walang pisikal na palaso sa busog. Sa sandaling mailagay ni Artemis ang kanyang mga daliri dito ng bahagya, isang arrow sa anyo ng enerhiya ng hamog na nagyelo ang lumitaw dito, na binalot siya ng ulap ng ambon. Mag-ingat ka! Sigaw ni Alfred habang hawak niya ang isang anim na talampakang polearm sa kanyang kamay. Ito ay hindi isang metal na sandata, ngunit isang gawa sa gintong puting apoy. Wala sa kanila ang nang-ahas na gumawa ng unang pag-atake, dahil hindi sila pamilyar sa mga galaw ng mga Diyos, baka mahulog sila sa kanilang bitag. Taliwas sa kanilang inaasahan, ang palaso ay hindi ipinutok patungo sa kanila, sumasabog sa kalagitnaan. Mabilis na kumalat ang isang napakalaking ulap ng hamog na nagyelo, na tinatakpan ang lugar na may malabong ambon. Nang ang mga magsasaka ay natarante sa hindi inaasahang pangyayari, nagpaputok si Artemis ng 3 pang palaso. Nako! Sinusubukan niya tayong bitag dito. Isa sa mga matatanda sa entablado ng Row Water ang nahuli at sumigaw sa alarma. Nako, huli na! Ang frost mist na inilabas ng Moonhyo Arrow ay nagtataglay ng malakas na epekto sa pagyayelo. Marami sa mga cultivator sa yugto ng Mingwater ang nararamdaman na ang kanilang mga paggalaw ay bumagal, at ang daloy ng kanilang True Yuan ay nahadlangan. Ang mga hajejek ni Artemis ay umagos sa kanilang mga tenga mula sa lahat ng direksyon. Gayunpaman, hindi matukoy ng mga magsasaka ang kanyang lokasyon, dahil ang nakikita lang nila ay ang puting ambon. Ang rehiyong iyon ay naging teritoryo ni Artemis kung saan matatagpuan ang kanyang banal na diwa sa lahat ng dako. Ito ay kumilos bilang kanyang mga clone, na naging dahilan upang hindi siya masubaybayan. Si Franco, na nakikipag-ugnayan kay Apollo, ay natakpan din ng ambon. Sa kabutihang palad, ang kanyang paglilinang ay sapat na malalim para labanan niya ang huli. Pagtaas at pag-atras ng tubig, ang kanyang aura ng espada ay patuloy na nagngangalit. Sa kabilang banda, ang Heavenly Sunfire ni Apollo ay nanatiling walang humpay. Gayunpaman, hindi tulad ni Apollo na sanay sa pag-atake ni Artemis, nalaman ni Franco na malapit na ang kanyang pagkatalo. Lahat, maghiwa-hiwalay. Huwag magsama-sama. Gamitin ang True Yuan para mawala ang ambon. Ang level-headed na si Alfred ay sumigaw habang ang gintong puting apoy sa kanyang polearm ay nagliliyab ng maliwanag.
Tulad ng isang sulo na sinisindihan sa gitna ng kadiliman, ang apoy ay nagpawi ng isang malaking bahagi ng nagyayelong ambon sa paligid niya. Ito ang mas mababang ranggo na banal na sandata, ang Taiyi Polearm. Bulalas ng isang nakakilala sa kanyang sandata. Tulad ng inaasahan sa patriarch ng Nigel clan na may pinakamaraming artifact. Marami sa mga magsasaka ang nakaramdam ng motibasyon. Tama, may mga espesyal na sandata ang mga Diyos, ngunit mayroon din tayong sa atin. Ang angkan ng Nigel ay nagtataglay ng pinakabanal na sandata. Ang mga pagkakaiba sa pagitan ng mga angkan ay maliwanag. Pagkatapos ng lahat, ang Franco ay maaari lamang gumamit ng isang mas mataas na ranggo na artifact habang si Alfred ay maaaring gumamit ng isang mas mababang ranggo na banal na sandata sa kabila ng pagkakaroon ng mas mababang antas ng paglilinang. Ang Taiyi Polearm ay ginawa ng mga banal na nilalang ng dakilang sinaunang panahon. Sa pamamagitan ng sandata na ito, magagamit ng wielder ang Taiyi Truefire para sa mga labanan. Ang Taiyi Truefire ay isa ring uri ng dayuhang apoy na may katangian ng isang metal. Kaya, hindi ito natatakot sa yelo at tubig na nagtataglay din ng isang espesyal na uri ng mapanirang kapangyarihan. Kasabay ng paggamit ng Tai Bai True Yuan Force ng Nigel clan, ang banal na sandata ay magiging mas makapangyarihan. Gayunpaman, hindi pa nagsasaya ang mga magsasaka ay umalangaw-ngaw ang masakit na mga hiyawan. Awit ni Celine, ang liwanag ng buwan. Ang tinig ni Artemis ay nagmula sa itaas ng langit. Pagkatapos ay naroon ang galit na pagbabago-bago sa mga espasyo. Ang mga puwang ay isa-isang nabasag, at ang kapangyarihan ng espasyo ay naging isang puting haligi ng liwanag. Ang napakalaking haligi ay lumitaw mula sa kung saan sa itaas ng mga magsasaka, na nag-uugnay sa langit at lupa. Ang ilang mga magsasaka sa yugto ng Mingwater ay nabigong makaiwas sa oras at tinusok ng haligi mula sa kanilang mga ulo hanggang sa kanilang mga binti. Ang kanilang mga organo ay lahat ay nabasag, at sila ay naging mga bangkay sa hangin. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, sila ay nanlamig at nagkawatak-watek habang sila ay nahulog mula sa langit. Ang ilan sa mga matatanda sa yugto ng Ro'water ay hindi nakita ang pagdating nito at nasugatan sila nito. Sa isang pakiramdam ng foreboding, sila ay tumangala. Tumakbo tayo. Hinding-hindi tayo magiging katapat niya sa ambon na ito. Ang mga tinaguriang elite ay nag-aagawan sa kanilang buhay. Tuwang-tuwa si Artemis na tumawa. Mga makulit na lalaki, sa tingin nyo ba makakatakas kayo? Parang nang-aasar siya, pero walang awa ang mga galaw niya. Isa-isang umulan ang mga haligi at bumagsak kung saan-saan sa loob ng ulap ng ambon, na nagbabanta na dudurog sa alikabok ang mga magsasaka. Si Alfred at ang iba pang cultivator sa Ro'water stage ay umiwas ng buong lakas habang sinusunog ang ambon gamit ang kanilang True Yuan o mga artifact. Gayunpaman, mabilis na nanumbalik ang mga ambon, kaya nahihirapan silang makalayo mula rito. Sa bawat oras na papalapit sila sa gilid, ang liwanag ng buwan ay tatama sa kanila pabalik sa ulap ng ambon. Mga lihim ng gintong uwak pagpupulong ng 10,000 ibon. Hindi na ito makayanan, pinalibutan siya ni Quentin ng gintong Golden Crow Truefire, hindi pinansin kung ang pagkilos niyang ito ay makakasakit sa kanyang mga tauhan. Ang Golden Crow Truefire ay nagkaroon ng anyo ng isang higanteng uwak, lumipad lampas sa ambon at nag-aayos ng daan para sa mga magsasaka upang tulungan ang kanilang pagtakas. Tulad ni Apollo, si Quentin ang naging isa pang araw sa kalangitan. May kakayahan din sa kanila, reklamo ni Artemis. Sa sumunod na segundo, itinutok niya si Celine kay Quentin. Chant of Celine, Lunar Eclipse. Isang asul na araw na puno ng enerhiya ang nag-conjure at agad na pinaputukan. Lumapit dito ang three-legged golden crow ni Quentin, gustong maputol ang palaso. Gayunpaman, bago pa man makipag-ugnayan ang dalawa, lumawak ang araw sa isang napakalaking dark energy ball na halos 12-dosenang talampakan ang lapad, na bumabalot kay Quentin. 1567. Bagamat nalagpasan ng three-legged golden crow ang harang ng bola ng enerhiya, nabaril ito ng palaso bago pa man makalapit kay Artemis. Ang tanging nakikita ni Quentin ay itim at asul. Biglang nagsimulang umikot ng malakas ang bola ng enerhiya. Kasabay nito ang paglakas ng pressure sa paligid niya.
Nagmula iyon sa kapangyarihan ng mga espasyo na yumanig sa kanyang Trojan barrier. Mula sa labas, tila isang higanteng itim na bola ng enerhiya ang bumalot, at isang puyo ng tubig ang nabuo sa loob nito ng mabilis. Habang nahuhubog ang puyo ng tubig, nagsimulang lumiit ang bola ng enerhiya. Ang mga espasyo ay gumuho at nahulog sa ibang dimensyon. Biglang naisip ni Quentin na ang pag-ataking ito ay hindi nilayon para lubusang talunin siya, bagkus para dalhin siya sa ibang dimensyon. Maaaring ito ay isang bitek sa kalawakan, ngunit hindi iyon ang pangunahing isyu. Ang kanyang kaligtasan, pati na ang kanyang pagbabalik, ay magiging isang problema kapag siya ay pinaalis. Hindi nakakagulat na tinawag itong lunar eclipse. Dahil nagkaroon ng bagong pag-unawa sa kapangyarihan ng batas sa kalawakan, kinailangan ni Quentin na aminin na si Artemis ay higit na may kakayahan kaysa sa kanilang naisip. Gayunpaman, hindi siya tatayo at hihintayin ang kanyang pagkamatay. Habang nagliliyab ang Golden Crow True Fire sa paligid niya, pilit niyang pinawi ang kapangyarihan ng kalawakan na ibinubugan ng lunar eclipse. Napakunot ng noo si Artemis sa kanyang aksyon. Ang antas ng cultivation ni Quentin ay mas mababa kaysa kay Franco, ngunit ang mga trick na mayroon sila ay hindi gaanong naiiba. Bagamat hindi niya inaasahan na maalis siya kaagad sa larawan, hindi niya akalain na mapipigilan niya ang kanyang galaw. Muli, naging malabo ang anyo ni Artemis habang walang tigil ang paglitaw niya sa iba't ibang lugar. Samantala, nagsimulang kumikislap ang liwanag ng buwan. Sa kabila ng pagbabalik sa kanilang katinoan at nakuha ang kanilang mga artifact upang labanan siya, hindi siya mahuli ng mga magsasaka. Sa halip, kailangan nilang umiwas sa liwanag ng buwan paminsan-minsan, na labis nilang ikinalungkot. Ang dalawang elder sa Raw Water Stage, mula sa Law at Fritz clans ayon sa pagkakasunod-sunod, ay natuwa nang makaalis sa ambon nang dumaan ang 12-dosenang light blades. Moonlight Blades. Si Artemis ay lumitaw sa isang lugar malapit sa kanila nang walang babala. Sa pag-angat ni Celine, mabilis na gumalaw ang kanyang mga kamay, pinaputok ang hindi mabilang na mga hugis bilog na talam. Sa loob ng mga blades na iyon ay ang hiwa at nakakompress na kapangyarihan ng espasyo. Sila ay payat ngunit nakakatakot na matalas. Sinubukan ng mga matatanda na labanan ang mga talim gamit ang kanilang mga espada o artifact, ngunit napakarami sa kanila. Hindi nagtagal, ang kanilang Trojan barrier ay napunit. Ang kanilang mga ulo ay nahulog mula sa langit, at ang kanilang mga katawan ay nilaslas sa mga piraso. Ito ay isang kakilakilabot na tanawin upang pagmasdan. Napagtanto na natalo pa sila ng dalawa pang elite, pinabagal ng mga magsasaka ang kanilang pag-atake. Sa sandaling naging mas maingat sila, wala na sa kanila ang napatay ni Artemis. Lumipas ang mahabang panahon bago naalis ang karamihan sa ambon. Bagamat nagtamo ng ilang pinsala, buhay pa rin ang mga magsasaka. Ang mga namatay ay nasa yugto ng Mingwater. Si Franco, na nakikipaglaban pa rin kay Apollo, ay natatakpan ng kanyang umaalo na aura ng espada. Siya mismo ay nakikipaglaban na parang espada, ngunit nanatili sila sa isang deadlock. Nang makitang ang iba ay nakatakas mula sa ambon, sumigaw siya, "Quentin! Umalis ka na sa kanila." Sa totoo lang, hindi siya natatakot kina Apollo at Artemis. Gayunpaman, sigurado siya na hindi sila magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanila kahit na ang lahat ng mga magsasaka ay nagtutulungan. Bukod dito, mayroong 9 na Diyos, hindi kasama si Justin. Kung isa o dalawa ang dumating upang tulungan sina Apollo at Artemis, ang pagtakas sa eksena mismo ang magiging pinakamalaking problema. Naisip din iyon ng iba. Matapos makatanggap ng signal mula kay Quentin, lumipad si Alfred patungo kay Artemis at sinenyasan ang iba na umatras. Gamit ang Golden Crow True Fire ni Quentin at Crossing Sky Purple Lightning at ang kanyang Taiyi Polearm at Taiyi True Fire, magagawa nilang makaabala kay Artemis. Gayunpaman, tulad ng nagpasya ang mga magsasaka na umatras, isang matinding pagbabago ang naganap sa malawak na dagat sa ilalim nila. Iyan ay si Chadrick ang unang nakapansin nito. Mga 5 kilometro ang layo, ang tubig dagat ay nagsimulang tumaas ng mabangis, na anyong pader. Sa ilang sandali, ang mga pader ay tumaas sa 1,000 metro ang taas.
Ang lakas ng espasyo sa loob ng mga pader na iyon ay namangha sa mga magsasaka. Sa loob lamang ng 10 segundo, nabuo ang isang hugis simboryo na kuta na bumabalot sa paligid. Akala ko hindi ka pupunta, Poseidon. Si Apollo ay lumayo kay Franco at lumingon upang tingnan ang kuta. Nakasuot ng puting uniforme ng chef, lumitaw si Poseidon. Bagamat magulo ang buhok at balbas, mukha pa ring dominante ang lalaki. Nagtagal ako sa paggawa ng seafood stews. Pumikit si Poseidon sa larangan ng digmaan at idinagdag, kung hindi ko ginamit ang aking Diyos ng teritoryo ng dagat, sa tamang panahon, hinayaan ninyong dalawa na makatakas sila. Pakiusap. Hindi pa namin nagagamit ang buong kakayahan namin, sagot ni Apollo na may paghamak. Wala pa sa kalahati ng ating kapangyarihan ang nabawi nating lahat, kaya alam kong mabuti ang iyong mga limitasyon. Mapilit si Poseidon. The way they bickered made it parang wala na silang pakialam sa mga human cultivators na parabang mga bangkay na sila sa paningin nila. Gayunpaman, napagtanto ni Franco at ng iba pa na ang seawater cage ay ang Diyos ng dagat. Ang masama pa, lumabas na ang mga Diyos ay wala pa sa kalahati ng kanilang mga kakayahan. Paano ito posible? At ano ang ibig sabihin ng mabawi? Kung si Apollo at Artemis ay wala pang kalahati ng kanilang aktwal na kapangyarihan at maaari pa ring itulak si Franco sa sulok, hindi ba't ang kanilang kaharian ay nasa itaas ng yugto ng Tai Ching Heavenly Lightning kapag sila ay nakabawi? Dahil ang isang Diyos ay mas malakas kaysa kay Apollo at Artemis ay lumitaw, alam nilang huli na kung hindi sila tatakas ngayon. Umalis. Lahat, umatras. Sumigaw si Franco at siya ang unang umalis. Habang nakapaligid sa kanya ang kanyang aura ng espada, sumugod siya patungo sa hilagang silangan. Ang iba pang mga magsasaka ay sumunod, umatras at ginagawa ang lahat ng kanilang makakaya upang durugan ang kuta ng tubig dagat. Natural, hindi hahayaan ni Poseidon na tumakas sila ng ganoon kadali. Nang may panunuya, umawit siya sa wika ng mga Diyos, sa pangalan ng Diyos ng dagat, ipinatawag kita, Abyss Sea Dragon. Habang iminuwestro niya ang kanyang kamay, 12 ng makakapal na kaliskis na dragon ang lumabas mula sa dagat. Ang mga kaliskis na dragon na ito na pinagkunan ng tubig dagat ay nabuksan ang kanilang mga asul na mata, na naglalabas ng nakakapanghinayang aura. Habang sila ay nabuo mula sa mga batas sa kalawakan, sila ay walang pagod at walang kamatayan. Daan-daang may kaliskis na dragon ang sabay-sabay na lumipad sa kalangitan, na gumawa ng isang kamangha-manghang larawan, ngunit sa halip na mabigla, ang mga magsasaka ay natakot. Tinangka nilang bombahin ang mga dragon na nakabuntot sa kanila ng kanilang mga artifact at spells habang tumatakas. Iilan lamang sa mga dragon ang nabasag, sa kabila ng kanilang makalangit na sandata at mahusay na paglilinang. Gayunpaman, maaari silang mabilis na muling buuin at magpatuloy sa pag-atake. Ang mas masahol pa, ang Diyos ng teritoryo ng dagat, ay higit pa sa pagbuo ng isang kuta na may tubig dagat. Sa sandaling marating ni Franco ang kuta, ang mga nagyayelong palaso na gawa sa tubig dagat ay bumaril mula sa mga dingding. Ang hindi mabilang na mga araw ay walang humpay na binaril tulad ng mga bumabagsak na bituin, na nanag kay Franco. Sinusubukang tumakas. Matagal nang lumabas sina Apollo at Artemis, nagpaputok ng mga araw ng heavenly sunfire at lunar eclipse patungo sa kanya. Sunod-sunod na pinaulanan ng dark energy ball ang mga magsasaka, na nagpapadala sa kanila sa pagtakbo sa buong lugar. Hindi lamang sila kailangang maging maingat sa mga mabangis na dragon, ngunit kailangan din nilang umiwas sa mga arrow. Isang napakaraming kulay, pula, asul, ginto, at puti, ang pumuno sa kalangitan, at ang matinding temperatura ay naglagay ng mga hadlang sa truyuan ng mga magsasaka sa pagsubok. 1568. Nakulong sa hola ng tatlong Diyos, ang mga magsasaka sa wakas ay nag-init sa galit. Kinailangan tayo ng mga siglo hanggang milenya upang makamit ang ating kasalukuyang paglilinang. Walang paraan na mapahamak kami ng ganito. Sabay-sabay, gumamit sila ng lahat ng uri ng pamamaraan na kailangan nila upang labanan ang mga Diyos, kahit na magtamo sila ng matinding pinsala.
Pagkatapos ng lahat, nabuhay sila sa loob ng 1,000 taon kung hindi man mga siglo, kaya imposibleng walang anumang trump card o trick up ang kanilang mga manggas. Sa huling sandali lamang nila ipapakita ang kanilang deck. Sa isang sandali, ang mga magsasaka ay nasangkot sa pakikipaglaban sa tatlong Diyos. Kahit na hindi sila makalusot sa kuta ng tubig dagat, hindi sila natalo ng mga Diyos. Habang sina Franco, Quentin, at Alfred ay nakikipaglaban kina Apollo at Artemis, pinipigilan ng iba pang mga cultivator si Poseidon. Siyempre, alam nila na ang ibang mga Diyos ay malamang na nahuli sa sitwasyon doon at hindi umatake dahil hindi nila nakikita ang pangangailangan na gawin ito sa ngayon. Gayunpaman, ilang oras na lang para magpakita sila. Kaya, kailangan nilang umalis sa malagkit na sitwasyon bago nagpasya ang ibang mga Diyos na sumali sa labanan. Habang matindi ang labanan sa ibabaw ng dagat, nakaramdam din ng tensyon ang mga taga-isla. Ang nakakagulat na pagbabago sa kalangitan ay napuno ng pag-aalala. Higit sa lahat, nakaramdam sila ng insecure dahil sa pagkawala ni Justin. Kasabay nito, ang harem ni Justin ay nagtipon sa lugar ni Yuna at Lucy. Naisipan nilang magtago sa ibang lugar ngunit nakita nilang mapanganib ito, sa pag-aakalang maaaring harangin ng mga magsasaka ang kanilang daan. Dahil ang kanilang cultivation ay masyadong mababa, ang sinumang cultivator sa tribulation passing stage ay magiging masyadong matigas sa isang kalaban sa kanila. Bukod dito, maaari nilang pasanin ang ibang mga taga-isla, kaya sa huli, pinili nilang maniwala sa kapangyarihan ng mga Diyos at manatili sa isla. Nang makitang kontrolado na ng mga Diyos ang sitwasyon, nakahinga ng maluwag ang mga babae. Ang mga nasa soul-forming stage, tulad nina Roslyn, Karen, at Joyce ay hindi komportable na manatili sa loob ng bahay, kaya pinili nila ang laban sa labas. Para naman kay Jane, bumalik siya sa kanyang lab upang makita kung maaari niyang kontaken si Justin gamit ang ilang espesyal na paraan ng komunikasyon. Sa sandaling iyon, nanatiling nakaalerto ang mga ginang kahit na hindi talaga nila nakikita ang larangan ng digmaan. Sister Roslyn, sa tingin mo ba makakabalik si Hobby sa tamang panahon? Napakalakas ng mga kalaban natin. Sa palagay ko ay hindi sila matatalo ng mga Diyos ng ganoon kaga, nag-aalalang tanong ni Joyce. Mahirap sabihin iyon. Kung hindi siya makontak ni Jane, sa palagay ko ay hindi na siya makakabalik sa lalong madaling panahon. Naguguluhan si Sheila. Namutla ang kanyang mga labi habang sinasabi, napakawalang silbi namin. Hindi katakatakang hindi kami pinayagan ni Brother Yang na pumunta sa ilusyonaryong dimensyon. Napabuntong hininga si Karen. Huwag mong sisihin ang iyong sarili. Kung isa sa alang-alang ang oras na ginugol namin sa paglilinang, mabilis kaming umuunlad. Ang mga magsasaka na iyon ay mas matanda sa amin ng ilang dekada at mula sa mga nakatagong angkan, kaya hindi namin maihahambing sa kanila. Pareho silang may maasim na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Napagtanto lamang nila kung gaano sila kawalang halaga ng sumiklab ang gayong labanan. Sa puntong ito din nila napagtanto kung gaano kalakas si Justin, na nailigtas si Lucy at Jincel mula sa ilusyon na dimensyon ng mag-isa. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto, at isang maliit na figure ang lumabas sa bahay. May hawak pa siyang curry chicken drumstick sa kanyang kamay, habang ang kanyang mukha ay natatakpan ng mga mungo ng pagkain. Ito ay walang iba kundi si Leia. Tumakbo ang chubby na babae sa mga babae at tuwang-tuwa siyang tumangala sa langit. Wow! Napakaganda! Bulalas niya at kumagat sa drumstick. Leia, huwag kang lalabas. Halika kumain ka sa bahay. Lumabas si Yuna at sinenyasan siyang pumasok. Tumingin si Leia sa kanyang balikat at niyugyog ang kanyang katawan habang umuungol, hindi, nasa labas lahat sila tita. Gusto ko rin itong panoorin. Lumapit si Yuna at pinunasan ang mantsa sa kanyang labi, sumimangot, gumagawa ka lang ng gulo dito. Sumama ka sa akin, baka magalit ang nanay mo sa iyo. Nagpout si Leia at nag-aatubili na tumingin sa kakaibang eksena sa langit. Sa una, ang mga babae ay tumatawa, natuwa sa kanyang reaksyon. Ang mga normal na bata ay matatakot na maiyak sa isang kakaibang kababalaghan, ngunit si Leia ay walang takot, kahit na naiintriga.
Parang namana nga niya ang pagiging carefreeness ng kanyang ama. Gayunpaman, sa susunod na segundo, ang kanilang mga ngiti ay natigil. Lumitaw ang ilang silhouette sa malapit na kakahuyan at dumating sa harap nila sa isang kisap mata. Pagkatapos, isang medyo may edad na lalaki ang humawak sa baywang ni Leia at binuhat. "Ah! Leia!" Sumigaw si Yuna ngunit agad na napahawak sa lalamunan ng isa pang nasa katanghaliang gulang na magsasaka. Ang lahat ay nangyari nang biglaan na ang mga kababaihan ay nabigong mag-react sa oras. Ito ay maliwanag na ang kabilang partido ay may mas mataas na paglilinang kaysa sa kanila. "Sino ka?" Kinakabahang tanong ni Roslyn. 5 kalaban ang lumitaw nang wala sa oras. Maliban sa dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki na banihag sina Leia at Yuna, mayroong isang may balbas na nasa katanghaliang gulang na magsasaka, isang mas batang maginoo na magsasaka, at isang matandang lalaki. Ang mga taong iyon ay sina Marvin, Morrow, isang Fritz Clan elder, at 2 Fritz Clan cultivator. Sa kabila ng sama ng loob ng magkapatid, pinili pa rin nilang magtulungan kapag nasa bingit ng kamatayan. Dahil hindi nagpakita si Justin pagkaraan ng mahabang panahon, nagkaroon sila ng mga dahilan para maniwala na wala siya sa isla. Kaya, nagpasya silang magdala ng 3 elite at dumaong sa isla habang nagpapatuloy ang labanan sa langit. With that, natuntun nila sila sa lugar na ito. Alam nilang mababago nila ang mga pangyayari kung magtagumpay sila sa pagdukot sa pamilya ni Justin. Bukod dito, ang kanilang antas ng paglilinang ay hindi makaakit ng atensyon ng mga Diyos. Sa napakaraming mga magsasaka na pinipigilan sila, hindi sila magkakaroon ng oras upang mapansin ang ilang nawawala. Sa makatuwid, nang makita ng 5 taong iyon ang bahay sa gitna ng isla, nag-teleport sila sa harap ng mga babae at nahuli sina Yuna at Leia dahil sila ang pinakamalapit. Hindi mahalaga ang aming mga pagkakakilanlan. Ang mahalaga ay gusto naming patayin ang mga may kaugnayan kay Justin. Ngumisi si Marvin. Nagdulot iyon ng panginginig sa gulugad ng mga babae, at nalilito sila kung ano ang gagawin. Napagtanto ni Leia na siya ay kinuha ng isang tao. Bumagsak din sa lupa ang drumstick sa kamay niya. Nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata sa sakit ng pagkawala ng kanyang pagkain. "Minnie, bitawan mo ako. Yung drumstick ko. Nawala yung drumstick ko. Grabe kayo. Bubugbugin kayo ni Daddy." Sigaw niya. "Tumahimik ka." Galit na galit, pinalo ni Marvin ang kanyang mukha ng isang sampal. Bagamat hindi niya ginamit ang True Yuan, hindi gaanong masakit ang sampal. Namamaga ang mukha ni Leia, at lalo siyang humagulgol. Mayroon ka ng mayamang True Chi sa murang edad. Ikaw ay dapat si Justin, ang anak ng halimaw na iyon. Nakuha natin ang tamang tao. Ngumiti ng nakakatakot si Morrow. Damn it! How dare you hit Leia? Nang makitang binugbog si Leia, si Karina ang unang nawala ng gana. Isang bahid ng puting kulay na heartfire ang nabuo sa kanyang palad na naging isang sibat. Si Karina, hindi. Hindi kanya kapareha. Gustong pigilan ni Karen ang kanyang kapatid, ngunit walang balak na umatras si Karina, itinutok ang sibat kay Marvin. Ngumuso, winagiway niya ang kanyang braso, at pinalibutan ng berdeng True Yuan ang sibat at pinaghiwa-hiwalay ito. Hindi lamang iyon, ngunit pinalipad din niya si Karina ng paurong. Si Karina ay umubo ng isang subo ng dugo at tinanggap ni Karen. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng isang sapin habang umuubo siya ng 2 pang subo ng dugo mula sa matinding panloob na pagdurugo. Nagulat ako na alam mo kung paano gamitin ang heartfire. Sa kasamaang palad, ang iyong dayuhang apoy ay malakas, ngunit ang iyong paglilinang ay masyadong mahina para gamitin ito. Napatawa si Marvin. Kung alam kong magiging ganito kadali, nahuli ko na kayong lahat para iligtas ang sarili ko sa problema. Sa sandaling iyon, tinitigan ni Yuna ang side profile ng taong nasa harapan niya. Ikaw si Morrow. Kakaiba ang ekspresyon sa mukha ni Morrow. Nang lumingon siya sa kanya na may walang emosyong ekspresyon, malamang na may napagtanto siya. Matagal na, Yulan. 1569. Ang kanyang mga salita ay nabigla sa mga babaeng naruroon sa eksena.
Gayunpaman, dahil alam nila ang nakaraan ni Jincel, mabilis na namulat sa kanila ang realisasyon. Siya si Maro, ang ama ni Jincel at ang lalaking nag-abandona kay Yuna at nagdala kay Jincel. Ibig sabihin galing sila sa angkan ng Fritz. Yulan or Yuna. Ngumuso si Marvin at nanunuya, nandito na pala ang dati mong manliligaw. Siya kaya ang babaeng iyon, ang ina ni Jincel. Sok! Napanatili niyang mabuti ang kanyang hitsura. Dahil sa pagkabalisa, sumigaw si Yuna, Maro. Maro! Ang lakas ng loob mong magpakita sa akin. Ikaw na walang pusong bastard. Maaari kitang iligtas ngayon para sa kapakanan ng ating nakaraan, pagdaing ni Maro. Hindi tulad ng kaaya-ayang tao na karaniwan niyang ginagawa, sinaway siya ni Yuna na parang isang tusong babae. Bulag ka. Duwag. Naging bulag ako para makasama ka. Hindi ka karapat-dapat na maging ama ng anak ko. Nangahas akong patayin mo ako ngayon. Kinasusuklaman mo ako. Yulan, binaigo mo ako. Hindi ko alam na magiging hindi makatwiran ka. Etch. Ipokrito. Dumura si Yuna, ngunit muli itong naiwasan ni Maro. Napabuntong hininga, nagpasya siyang huwag na itong pansinin. Sa isang pitik ng kanyang daliri, pinindot niya ang kanyang acupressure point at natamba siya. Ilang segundo bago niya iyon ginawa, napansin ng mga babae sa loob ng bahay na may mali, at tumakbo sila palabas. Nang makitang nahimatay ang kanyang ina, nagulat si Jincel. Bitawan mo ang aking ina. Sigaw niya. Nang makita siya, naging malungkot ang mga ekspresyon ni na Marvin at Maro. Nako, kaya nandito ka rin. Napangiti ng masama si Marvin habang sinabing, tama lang. Dahil handang pumasok si Justin sa angkan ng law para sa iyo, sigurado akong makakaligtas kami rito ng ligtas sa pamamagitan ng paggamit sa iyo bilang aming bihag. Namutla si Jincel at likas na umatras ng ilang hakbang. Ang iba pang mga babae ay nakatayo rin sa harapan niya, determinadong bumili ng ilang oras kahit na kailangan nilang mamatay. Ninger, mas mabilis kang kumilos kaysa sa amin. Ipaalam ang bagay na ito kay Apollo at sa iba pa, sabi ni Roslyn kay Karen sa pamamagitan ng telepathy. Tinapunan siya ni Karen ng tingin ng pangunawa at maingat na umatras. Gayunpaman, nakita ni Marvin at ng iba pa ang kanyang plano bago siya lumipad sa langit. Nakangiti, tinuya ni Marvin, kung maglakas loob kang umalis o humingi ng tulong, papatayin ko ang halimaw na ito at ang babaeng ito. Sa gayon, ang mga babae ay hindi nang ahas na kumilos, tumakbo o lumaban. Kasuklam-suklam. Namula sa galit si Joyce. Sumagot si Marvin na may paghamak, basta ito ay gumagana. Noong ninakawan ni Justin ang aming angkan, mas kasuklam-suklam siya kaysa sa amin. Tumigil ka sa pagsasalita ng walang kaparerekon, putol ni Maro. Kung alam mo ang pinakamahusay, huwag kang lumaban at hayaan mong sirain ko ang iyong paglilinang. Kung gayon, may iligtas natin ang iyong mga buhay. Namutla ang mga babae sa banta niya. Ang pagiging buhay ay mas masahol pa sa kamatayan dahil bantaan niya si Justin sa kanilang buhay. Sa kritikal na sandaling iyon, si Marian ay biglang humakbang pasulong. Nakatitig sa magsasaka na nakahawak kay Leia, mahina niyang sinabi, bitawan mo ang aking anak na babae. Ang kanyang tono ay nag-uutos, isa na walang puwang para sa pagtanggi. Sinusubukan ni Leia ang kanyang makakaya upang malaya, ngunit ang kanyang paglilinang ay walang halaga kumpara sa yugto ng Mingwater. Ito ang anak mo. Kung oo, dapat isa ka sa mga B***H ni Justin. Hinaplos ni Marvin ang kanyang balbas at ngumisi. Tiyak na marunong magsaya ang bastos na iyon. Lahat ng babae niya ay maganda. Sa kasamaang palad, lahat kayo ay magiging alipin namin, mas mababa sa isang alagang hayop. Nang makitang tumanggi ang cultivator na payagan si Leia, malamig na tinitigan siya ni Marian, puno ng pagpatay ang kanyang tingin. Sheila! Ha! Nagulat si Sheila nang marinig ang pagtawag sa kanyang pangalan. Paglingon, si Marian ay walang sabi-sabi, pahiram sa akin ang iyong dalawahang talam.
Sa sandaling nasulyapan ng ibang mga babae ang kanyang mga mata, kinilig sila dahil sa lamig ng buto. Mukhang hindi kay Marian ang tinging iyon. Sa katunayan, ipinaalala nito sa kanila si Justin nang pumapatay siya ng iba. Parang nakukulam, kinuha ni Sheila ang manjashade at ipinasa ito kay Marian. Sapat na ang isa. Kumuha ng isa si Marian at hinawakan ito sa kaliwang kamay. Hakbang-hakbang, naglakad siya patungo kay Marvin at sa iba pa. Parang naging malamig ang kapaligiran dahil sa kanya. Nang malaman ng mga babae na sinusubukan niyang iligtas si Leia, natarante sila sa gulat. Si Marian ay wala pa sa yugto ng soul forming. Ipapadala lamang niya ang kanyang sarili sa kanyang kamatayan. Marian, alam kong nag-aalala ka kay Leia, ngunit hindi ka maaaring mamatay ng walang kabuluhan. Sumugod si Talia para pigilan siya. Gayunpaman, nang malapit na niyang hawakan siya, na-miss niya ito. Lumalabas na si Marian ay gumawa ng isa pang hakbang pasulong. Nakakunot ang noo, si Karen, na mabilis, ay gustong hawakan ang kanyang mga balikat, ay nakatagpo ng parehong sitwasyon bilang Talia. For some reason, the moment she put her arms down, she missed. Si Marian ay parang multo. Kahit na napakabagal niya sa paggalaw, imposibleng mahawakan siya. Nang hindi lumingon, naglakad siya pasulong at hindi nagtagal ay nakarating siya bago si Marvin at ang iba pa. Pinaikit ni Marvin ang kanyang mga mata. Sa totoo lang, wala siyang nakitang espesyal ngunit nagpa siya pa rin siyang mag-ingat. Mas mabuting huwag kang gumalaw. Kung maglakas loob ka, ang iyong anak na babae ay magiging baldado kaagad. Ngumisi siya. Si Marian ay hindi nabigla, na parang hindi niya narinig. Dumiretso siya sa cultivator na humawak kay Leia, inabot niya ito para hawakan siya. Ang sumunod na nakita ng iba ay nagpasindek sa kanila. Madaling kinuha ni Marian si Leia habang ang mukha ng cultivator ay nabaluktot sa takot at sakit. Hindi siya kumibo o nagsalita, nakatitig sa kanya habang hawak niya ang maliit na babae. Sa sandaling bitbit niya si Leia, winalis ni Marian ang kanyang kaliwang kamay pabalik sa natural at masayang paraan. Sa sumunod na sandali, bumagsak ang ulo ng magsasaka sa lupa, bumulwak ang dugo sa kanyang leeg. Paano? Paano ito posible? Ang mga nasa gilid ni Marvin ay napanganga sa kanya. Hindi nila maisip kung bakit ang isang babaeng may hindi gaanong paglilinang ay maaaring pumatay ng isang taong mas makapangyarihan kaysa sa kanya sa isang galaw. Ang lalong hindi kapanipaniwala ay hindi man lang lumaban ang magsasaka. Bakit siya pinatay? Ngunit walang pagbabago sa enerhiya at truyuan. Maging ang kanilang mga babae ay nagulat, na parang nakakita sila ng isang ilusyon kung saan si Marian ay nababalot ng isang misteryo. Kahit si Justin ay hindi kayang pumatay ng isang Ming water cultivator ng ganoon kadali. Nanatiling walang pakialam si Marian na parang hindi lang niya pinugutan ng ulo ang isang tao ilang sandali ang nakalipas. Niyakap niya ang kanyang anak, hinaplos niya ang kanyang pisngi at nalungkot nang makita ang mga sugat sa kanya. Sa malumanay na boses, binatukan niya, sinabi ko sa iyo na makinig ka sa akin at huwag tumakbo. Maging mabuti sa hinaharap, o ikaw ay bugbugin ng mga masasamang tao. Naririnig mo ba ako? Masunurin namang tumanggo si Leia. Gamit ang isang daliri na nakaturo kay Marvin, she pouted. Mommy, sinaktan niya ako. Alam ko. Hawak si Leia sa isang kamay at ang talon sa kabilang kamay, tinungo ni Marian si Marvin. Naalarma si Marvin sa kanyang paggalaw sa kabila ng pagiging Ming water cultivator. Gusto niyang umatras ng katutubo ngunit nahirapan siyang gumalaw. Nanginginig ang buong katawan niya. Ang kayumangging espada sa kanyang kamay ay isang artifact sa itaas, ngunit hindi ito nagbigay sa kanya ng anumang kumpiyansa. Pawis na pawis at hingal na hingal, gusto niyang magsalita ngunit imposibleng gawin iyon. Doon niya napagtanto kung bakit hindi lumalaban ang naunang magsasaka. Ito ay dahil ang kanyang katawan, lalamunan, at ang tunay na yuan sa loob ng kanyang dantian ay inapi, na naging imposible para sa kanya na lumaban. Wala siyang mahanap na salita para ipaliwanag ang pressure, ngunit, sa madaling salita, ang mga bahaging iyon ay selyado. Bago pa niya napagtanto, nauna na sa kanya si Marian.
Gayunpaman, maliban sa pagmasdan siya ng may takot at pagkawasak, wala siyang magagawa. Walang pag-aalinlangan, itinaas niya ang kanyang braso. Sa isang mabilis na galaw sa kanyang lalamunan, bumagsak ang kanyang ulo sa lupa. Sa ilang sandali, pinugutan ni Marian ng ulo ang dalawang Ming water cultivator nang hindi nagkakaroon ng patak ng dugo sa kanyang sarili o sa talam. Ganun siya kabilis kumilos. Habang si Leia ay pumalakpak at nagpupuri sa kanya ng masigla, ang mga babae ay hindi makapag-react sa parehong paraan. Siya ba talaga si Sister Marian? Napalunok si Sheila. Oo, sagot ni Karen na may tame time na ekspresyon, ngunit may pagkakataon na hindi siya. Hindi pinansin ni Marian ang kanilang pag-uusap patungkol kay Maro at sa dalawa pang magsasaka. Sa mabibilis na hakbang, nilampasan niya ang mga ito na parang dahon na lumilipad sa simoy ng hangin. Na parang partikular na idinisenyo, ang talim ay naka-arco sa isang perpektong trajectory, na tumatawid sa kanilang mga masusugatan na lalamunan. 1570. Nakabukas ang mga mata ng tatlong ulo nang bumagsak sila sa lupa. Kahit na hanggang sa sandaling iyon, walang sinuman sa kanila ang maaaring pigilan o buksan ang kanilang True Yuan barrier. Ang gayong kaiyahiyang kamatayan ay magiging dahilan upang hindi maitaas ng mapagmataas na tao ang kanilang mga ulo sa kabilang mundo. Inihagis ni Marian ang talon pabalik kay Sheila at ay nalalayan ang walang malay na si Yuna. Nang lumapit siya sa iba at nakita ang kanilang nakakatakot na mga tingin, ngumiti siya at nagtanong, ano ang mali? Hindi ko akalain na ang pagpatay sa kanila ay magdudulot ng anumang problema. Marian, ang iyong cultivation. Ano ang nangyari? Hindi maiwasang magtanong ni Roslyn. Pagkatapos ibigay si Yuna kay Jincel, pinag-isipan ito ni Marian sandali at umiling. Hindi ko alam. Ayoko lang na masaktan si Leia, at iniligtas ko siya. Ganun din noong nakidnap kami. Hindi naniniwala ang mga babae na magiging ganoon kasimple ito dahil nasaksihan nila ng sarili nilang mga mata ang nakakatakot na kakaibang eksena. Si Marian, sa kabilang banda, ay hindi lumilitaw na nagsisinungaling, na para bang pinatay niya sila ng walang kahirap-hirap. Sa pag-iisip ng isang bagay, tinanong ni Marian si Jincel, Jincel, masisisi mo ba ako sa pagpatay sa iyong ama? Tiningnan ni Jincel ang ulo ni Maro na may nakakatakot na tingin bago umiling. Dinala niya ito sa kanyang sarili. Tumango si Marian at binuhat si Leia pauwi. Ang batang babae ay natural na nasa sabik sa pagtatapos ng kanyang pagkain dahil walang ibang mahalaga kaysa pagkain. Sa kabilang banda, hindi pareho ang damdamin ng mga babae. Nakatitig sa kanyang talam, napabuntong hininga si Sheila, ang talam na ito. Hindi ko alam na maaaring ganito ito kalakas. Ito ay isang magandang sandata, ngunit ang taong may hawak nito ang susi, komento ni Karen na may malalim na tingin sa kanyang mukha. Walang kamalay-malay ang mga nakikipaglaban sa ibabaw ng dagat sa mga nangyayari sa isla. Ang labanan ay dumating sa isang kasukdulan, ang hangin ay napuno ng True Yuan at mga piraso ng espasyo. Para itong dagat ng kapahamakan. Ang kuta ng tubig dagat ay nakaharang pa rin sa daanan ng mga magsasaka sa bawat sulok habang ang mga kaliskis na dragon ay umuungal at humahakot ng mga alon. Ang malalim na asul na tubig ay pumailan lang sa langit at bumagsak pabalik sa dagat, hinahabol ang mga magsasaka at madaling masira ang kanilang True Yuan barrier. Bagamat pinipigilan ni Franco at Quentin si Poseidon, pinatay ni Apollo at Artemis ang mahigit 20 cultivator gamit ang kanilang pana, kabilang ang ilang Roo water cultivator. Nang makitang wala pang 20 elder sa itaas ng entablado ng Roo water ang natitira, si Quentin at ang iba pa ay nabahala. Ang mga matatandang iyon ay ang mga elite ng mga nakatagong angkan, at karamihan ay bahagi pa nga ng direktang linya ng dugo. Kung sila ay mapahamak, hindi lamang sila masyadong mahihiya na harapin ang iba pang miyembro ng clan, ngunit maaaring samantalahin din ni Hongming ang pagkakataon na apihin sila. Kasabay nito, nahirapan silang tanggapin na maaaring nahaharap sila sa kanilang pagkamatay kahit na sila ay nagmarcha upang pawiin si Justin at ang kanyang pamilya.
Habang ang isa pang dosina ng kanyang Crossing Sky Purple Lightning ay naiwasan ng mga batas sa kalawakan ni Poseidon, naging malungkot si Quentin at nakipag-usap sa kanyang ama sa pamamagitan ng telepathy. Pare, kung magpapatuloy ito, ilang oras na lang bago tayo matalo. Ang kanilang batas sa kalawakan ay mas mataas kaysa sa ating cultivation, kaya't ang ating pag-atake ay walang epekto. At saka, ang ating True Yuan ay nauubos. Si Franco ay may hawak ng Blue Sea Sword, gamit ang Sword Aura para labanan si Apollo. Ang asul na liwanag ay umabot sa paligid niya na parang namumulaklak na cornflower. Gayunpaman, wala sa mga aura ng espada ang maaaring lumapit sa mga Diyos dahil ang mga batas sa kalawakan ay nagpadala sa kanila sa ibang dimensyon. Sa pagkaunawa na ang kanyang malalakas na pag-atake ay walang silbi laban sa mga Diyos, si Franco ay napagod. Hindi sapat ang paghahanda namin. Quentin, sisirain ko ang kuta, at sumunod kayo. Ama! Ikaw ba? Sumimangot si Quentin na tila iniisip niya ang pinakamasamang sitwasyon. Sumagot si Franco, huwag kang mag-alala. Magpapagaling lang ako sa loob ng 3 buwan. Kasama mo, ang angka ng Lo ay magkakaroon ng pinuno. Kung hindi ko ito gagawin, hindi tayo makakaalis dito kapag dumating na ang ibang mga Diyos. Sa sinabi niyang iyon, bigla niyang binawi ang lahat ng kanyang aura ng espada, nakatakas sa mga dragon, at umungol habang binalot siya ng pulang ambon. Parang sumabog ang True Yuan niya, umumbok at lumakas ang kanyang mga kalamnan. Hindi nagtagal, napunit nila ang tuktok ng kanyang robe, na inilantad ang kanyang makulay na mga kalamnan na kulay tansu. Si Poseidon, Apollo, at Artemis, na may kontrol sa mga magsasaka, ay naramdaman ang kakaiba ni Franco at reflexively umatras ng ilang hakbang. Habang sila ay umatras, itinuro nila ang Heavenly Sunfire at Moonlight Blades patungo sa kanya, ngunit ang mga iyon ay nagkalat ng maladugong ambon. Hindi lamang iyon, ngunit ang isang mas malakas na surge ng Sword Aura ay kinunan mula sa mga ambon, na nagpuntirya bilang asul at pulang sinag ng liwanag sa mga Diyos. Sa pagkakataong ito, kahit na hinaranggan ng mga batas sa kalawakan ang karamihan sa mga pag-atake, napagtanto ng mga Diyos na ang ilan sa kanila ay lalapit pa rin sa kanilang mga katawan. Kung hindi sila mag-iingat, ito ay makakasama sa kanila. Dahil doon, kami na ang mga pag-atake ng mga Diyos, na nagbigay daan sa mga magsasaka na makahinga ng maluwag. Anong spell ito? Tanong ni Poseidon habang umiiwas sa mga atake habang nakakunot ang noo. Sa tingin ko ito ay isang lihim na pamamaraan na maaaring mapalakas kaagad ang paglilinang ng isang tao, sagot ni Artemis, na nakakunot ang kanyang mga kilay. Ang kanyang kapangyarihan ay patuloy na tumataas. Para isipin na magkakaroon sila ng ganoong panlilinlang sa kanilang mga manggas. Minaliit namin sila. Ang kanyang kasalukuyang paglilinang ay hindi bababa sa mas malakas kaysa dati ng 30%, dagdag ni Apollo. Ang mga Diyos ay hindi lamang ang nabigla sa mga pangyayari dahil ang mga magsasaka ay itinapon din ang kanilang mausisa na mga tingin kay Franco. Noon, umabot na sa mahigit 2 metro ang kanyang taas. Sa maladugong ambon na bumabalot sa kanya, para siyang pulang mandirigma. Ang pinakanatakot sa kanila ay ang kanyang mga mata ay pumuti na parang ang puting apoy ay nagliliyab sa loob nila. Franco. Nang makitang ginamit ng kanyang anak ang taktikang iyon, napasigaw si Chadwick sa matinding paghihirap. Iyan ba ang mahusay na pamamaraan ng angka ng Lo sa Luotian Sutra, ang Brahma God? Bulalas ni Alfred. Bilang patriarch ng Nigel clan, siya ay may kaalaman kaya agad niyang naalala ang Rumord technique. Tinawag itong Rumord dahil isa itong trump card na makakasama sa gumagamit. Dahil sa matinding sequelae, hindi niya narinig na ginagamit ito sa halos 1,000 taon. Gumamit ang pamamaraang ito ng isang espesyal na paraan upang iruta ang True Yuan, gamit ang enerhiya ng magsasaka, gaya ng dugo, bilang panggatong nito. Ang mabilis na pagkasunog ng dugo ay magpapalakas sa True Yuan sa loob ng kanilang dantian, na magpapalakas sa kadalisayan nito. Sa pinakamahusay na epekto, ang kapangyarihan ng magsasaka ay tataas ng 50 hanggang 60%. Ang dugo ng isang magsasaka ay naglalaman ng malaking halaga ng espiritual na enerhiya.
Sa makatuwid, mas malaki ang kanilang paglilinang, mas mataas ang dami ng espiritual na enerhiya. Gayunpaman, kung nawalan sila ng masyadong maraming dugo, sila ay medyo mahina, at maaaring mawala pa ang kanilang paglilinang sa mga malubhang kaso. Sa makatuwid, para sa mga nasa ibaba ng yugto ng Tai Ching Heavenly Lightning Tribulation o maging sa yugto ng Raw Water, ang pagbabalik ng kanilang paglilinang sa yugto ng Koi Water ay ang pinakamagandang senaryo ng kaso. Tanging ang mga nasa itaas ng yugto ng Tai Ching Heavenly Lightning Tribulation ang maaaring manatiling hindi nasaktan dahil ang kanilang mga katawan ay pinalakas ng makalangit na kidlat. Sa pinakamasamang sitwasyon, aabutin sila ng higit sa 1 taon bago mabawi. Kung mayroon silang tulong mula sa mga espiritual na table task, aabutin pa rin sila ng hindi bababa sa 2 buwan. Kahit na nakalulungkot ay ang katotohanan na ang pamamaraang ito ay tatagal lamang ng 5 minuto. Kung ginamit ito ng gumagamit ng mas matagal kaysa doon, mauubos ang kanilang dugo, na magiging sanhi ng kanilang kamatayan. Iyon ang dahilan kung bakit hindi pinaplano ni Franco na gamitin ang trick na iyon para talunin ang 3 Diyos. Sa halip, gusto niyang makawala sa mahirap na kalagayan at ibalik ang lahat sa ilusyonaryong dimensyon sa loob ng 5 minuto. Itinaas ang kanyang espada ng mataas, sumigaw siya, Sword Aura of the Tide, Berserk Dragon Tidebreaker. Go! Ang aura ng espada ay pumailan lang sa hangin na parang mga dragon, na nagbibigay kulay sa kalangitan na asul at pula. Sa isang pababang indayog ng espada ni Franco, ang mga dragon ay lumihis pababa. Ang mga summon scale dragon ni Poseidon ay nabasag sa isang strike. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.